Yo, welcome back to another episode of Behind the Lines. I'm your host, Ace. El Cocinero. And matagal-tagal tayong hindi nakapag Tagal din. podcast, pare. Ilan 2 taon? Hindi naman 2 taon. Sa? Months lang siguro. Months lang. Mga months. Kasi last natin kay Arman. Mga months lang. Musta naman pre? Okay naman. Pagod. Kakagaling na lang work eh. Ikaw, Kamusta naman work? ka? Ako wala. Chill lang ako ngayon. Dead kami ngayon, man. Dead kami ngayon. Kahapon, busy. Busy ka. Naman, babalik kami. General discussion lang. Wala, buhay lang ng recap lang. Recap muna. Recap lang tayo muna. Recap. Nangyari nung mga times na hindi kami nakapag-podcast. Madami naganap eh. Madami naganap. Sobrang dami naganap, man. Sobrang dami nangyari sa buhay natin. Dami din nagbago. Madami, pero madami naganap. Meron na rin tayong video ngayon. Ayun. Dito nga pala kami sa bahay ng girlfriend ni Archie. Shoutout. Shoutout Indies. Mga Inday. Shoutout Bugoy na Koy. Pinakikinggan kita everyday. Everyday. Daily flight. Daily flight. Shot by Lakika. Pudong. Kasama rin datin dito yung anak mo pre. Magkasawa yung mag-ina. Ngayon, kakagising lang. Kakagising lang, nakatitig. Ayun. Ang unang naman natin. Kasi ang pinaka big nating naganap simula nung nawala tayo eh. Yung umuwi tayo ng Pilipinas eh. I think rin naman natin yung sa ibang podcast mo eh. Yung natin yung yung mga gagawin natin. Ayun nga. Yung uwi tayo ng 2024 kasama namin yung iba namin mga tropa. Ano yung simulan mo yung kwento mo doon? Ako, yung POV ko doon. Umuwi kami. Siyempre, nandun na kayo ata nun eh, di ba? Nandun na kami. 1 month. March yun, no? March. Sabay namin si Ron umuwi. Si Mr. Pilot Guy. Naalala niyo yung episode na yun. Siya yung pilot doon. Yun, kasabay namin siya umuwi ng girlfriend ko. Okay lang naman. Tangina, patay na tao siya sa aeroplano, man. Tulog ba? Tulog na tulog. Tangina, parang lang yun eh. Kain-tulog eh. Kain-tulog. Buti ng hindi makakain yun kasi haba ng tulog eh. Mas mahaba pa sa flight. Yun yung mga eh. Tagal din kayo dun, di ba? 2 months din kayo. Kasi 2 months din ako eh. Pero nauna lang ako sa 3 weeks ata. 3 weeks. 3 weeks kayo na nandun na eh. Unang lapag ng aeroplano sa Pilipinas. Sobrang init para. Ramdam mong Pilipinas talaga eh. March. Siguro sa lahat ng uwi ko, yun yung pinakamainit. Grabe. Then nagwa-warning na rin yung Pilipinas eh. Dami na rin, minsan nga, walang pasok yung nun eh. Uwi daw ako kasi demonyo uwi daw yung gwapo eh. Demonyo. Tao naman, ko doon, sobrang gastos, man. Sobrang gastos. Tayo naman, first few weeks ko pa lang doon, man. Yung budget ko ng 1 buwan, ubos na ng 1 week, man. Pero nung nandun naman ako, parang alam mo yun. Kasi sa mga uwi ko, alam mo yun, gusto kong, yung uwi ko last time, gusto ko i-enjoy, man. Alam mo yun, wala na akong pakiyo. Gusto ko lang talaga, alam mo yun, gawin ko lahat, man. Biling ko lahat. Sabi ko, tayo na, babawi na lang ako pagbalik ko dito, yun. Wala eh. Tsaka, yun din yung yun din yung masaya dun eh. Yung gagawin mo yung mga gusto mo eh. Kasi ngayon, meron naman tayong panggastos din eh. Saka pinagandaan din natin. Pinagandaan natin. Kasi, isipin mo, unang mo pa lang dun, isang labas mo dun, man, mahina 5,000. Mahina. Kainan lang yun, boy. Paano pa yung iba? Lalo na gusto mo pa kumain sa mga ibang lugar. Matry yung hindi ako maarting tao. Masaya na ako sa ihaw-ihaw, man. Dun, 200. Sob na ako sa kanin. Pero syempre, pagkasama mo yung di ba, yung mga family mo. Syempre, gusto mo din patikimin ng mga di ba? Mga food doon na alam mo yun. Kasi sa atin, normal lang kumain na. Kasi tayo dito, pag nandito tayo, alam mo yun, normal, lalabas tayo. Alam mo yun, maboard ka. Tara. Dito. Siyempre sila doon, di ba? Alam mo yung kailangan may okasyon. Budget sila. Saka alam mo yung kailangan may ganap. Occasionally lang sila pwedeng kumain ng masarap. Most of the time, palengke. Luto, ganyan. Kahit nga may minsan mga handaan, di ba? Nasa bahay talaga eh. Bahay lang talaga. Hindi yung, tara, tayo, kain tayo sa Kuya Jay's, mga ganyan. Hindi. Kasi dito, halimbawa may mga ganap dito. Kaya mo ng alam mo yun, sige, sa ko na lang yan. Sa hotel na yan. Kasama na lahat eh. Alam mo yung mga ganun. Doon, alam mo yun, kailangan swak sa budget. Alam mo yun. Pero yung sa akin naman, yung mga ginastos ko doon, okay lang yun, men. Kasi, yung uwi ko na to talaga, men, sobrang memorable na to, men. I know. Lalo na, kasi 3 weeks. 3 weeks na yun, basically, parang alam mo yun. Naggano lang kami, men. Alam mo yung nilakad namin lahat ng kailangan sa kasal nun eh.
nagsimula na yung ano nun, nung ayun na, yung pumunta na kayo. Oo. Nung umuwi kayo, di ba? Nag-umuwi ka pa kasi nagpahinga ka pa the next day nyo pa ata tayo nagkita pero nung paglapag nyo, nag-meet na kami nila Ron. Nag-meet na kami. Si Anset din. Nauna din si Anset. Pero layo kasi ni Anset Todo na message niyo sa akin yun Pinapalabas niyo na ako Lilibre niya nga daw kami nung pupunta kami sa kanila. Pero ang layo, men. Parang di ko kaya magbiyahe ng ganun, men. Nung mga time na yun nung nag-meet kami sa SM. Ta kami ng City of Dreams. Putang ina, men. Ang laki ng binayaran namin, men. Wala na, di ba the next day pa yung plano natin lumabas talaga. Wala na akong pera the next day, men. Nagastos na dun, men. Ano ba yun? Biglaan lang kayo nagkayaan sa City of Dreams? Ang plano kasi talaga nun, kasi etong tropa mo medyo tanga. Hindi nag-book ng hotel. Ang plano sana namin, mag-chill sa hotel, mag-iinuman doon, para alam mo wala nang gastos. Kining ina. Pag nasa Manila na siya, saka sinabi, wala pa siyang hotel. Nagse-search kami ng hotel, man, kung saan pwede yun. March yun Siyempre, bakasyon. Walang, mga magagandang hotel. Walang occupancy. Walang occupancy. Nakuha ko siya ng hotel sa Binondo. Hindi naman ghetto yung hotel. Pero alam mo yung kailangan mo i-watch yung back mo pag nandun ka. Kasi sa area. Isipin mo, ilang araw sila dun. Wala pang 5,000 yung binayaran nila. Tsaka yung itsura niya, mukhang mukhang OFW pre. Mukhang galing Dubai. Ayun yung taka mo, hindi lang siya kahit tayo nun, men. Halatang hindi tayo taga dun Halatang hindi tayo na lokal na dun. Hindi tayo lokal. Kasi, kahit nung tawag dito, pag lumalabas tayo, men, yung mga pormahan natin dito, ibang-iba dun, men. Regular lang dun yung pormahan natin dito, regular lang dito. Doon naman, pag yung porma natin panglabas, parang alam mo na yun, parang pang high class na dun alam mo yun. Hindi kasi, halimbawa, kapag nandito ka, punta ka ng mall, syempre hindi mo naman kailangan alam yung bis na bis ka. Syempre, pag nung nasa Philippines, ganun din ginawa ko. T-shirt, short, saka sapatos. Makita mo yung mga kasama mo, kung hindi na, kala mo, makabalik-bayan sila Halatang-halata pero yung yung nag-meet na tayong lahat. Ayun tayo sa condo namin, di ba? Doon tayo pumunta muna sa inyo. Hindi, wala si Ron kasi nun Ay, wala pa nga si Ron nun. Kasi di pinayaagad umuwi pa siya. Nung pero ang dami rin natin napuntahan nun, men. Nung nandun tayo, nakatry tayo ng siguro, anong pangalan nun? Yung restaurant yung Habanero. Habanero Restaurant. Shout out. Shout out. One of the good restaurant na nakainan ko dyan. First time ko nakakain ng cricket. Ano ba yun? Ano tawag nila? Camaro. Saka yung nila, man. Yung food nila, man. Alam mo yung hindi normal. Modernized na Filipino. Infusion. Ayos talaga yung niya. Isipin mo, order ako ng Order tayo ng kinilaw na bangus ba yun? Kinilaw na bangus. Okay na. Saan makakita ng restaurant sa Pilipinas? Alam mo yung hindi fine dining. Kasi alam mo naman yung mga iba sa mga... Siyempre, pag nag-tasting na restaurant ka sa mga restaurant, matik na yun, mga fancy shit, di ba? Hindi, tsaka yung atake nila dun sa bangus na yun. Yung ginamit nilang kalamansi, parang slushy. Alam mo yun? Ano ba tawag? Ay, nga sabihin ko, saan ka makakita ng saan ka makakita ng restaurant na ang ginamit nila? Anong tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag tuloy. Ano ba yun? Sorbet. Parang ganun. Parang sorbet siya yun. Isipin mo, men, paano mo naisip yun? Kasi, syempre, food handling regulation, di ba? Kailangan, hilala na pag hilaw na fish. Although na-cure na ng vinegar yun. Seafood pa din yun. Isipin mo, kaya ginamitan nila ng utak kasi niligyan nila ng slushy. Di ba? Hindi talaga uminit sa... Kasi alam nila mainit sa Pilipinas For sure, yun yung naisip din ng mga yun. Kasi, halimbawa, kung ako yun, siguro maiisip ko lang lagay mo yun on the top of ice, di ba? Isipin mo yun, men. Siyempre, raw dish din yun, men. Raw dish. Pero, tsaka ang sarap kalamansi yata ang ginamit na dun Parang may halong kalamansi. Kalamansi basil yun, men. Kalamansi basil na Kalimutan ko yung word dun sa sa culinary, Pero, yung din nila, yung mga tapsilog nila, isipin mo, brisket.
smoked brisket. Oh, thick cut yun. Thick cut. Like steak cut, man. Hindi yung pukunin ng shredded na mga shredded beef. na parang yung pang sandwich. Hindi ganun yung itsura eh. Yung alige fried rice nila. Yung dalawang sisig kasi in-order natin dun eh. Yung kamaro tsaka yung pork, di ba? Okay lang sa akin yung sisig. Not bad. Yung kamaro, okay din eh. Okay. Alam mo yung pag hindi mo inisip, alam mo yung dire-diretso lang kain mo dun eh. Tsaka ano talaga siya, isipin mo, sobra siyang nalulunod sa sauce pero crispy pa din, di ba? Kasi ano siya eh. Sizzling ba yun? Sizzling siya pero mukhang dinip-fried nila eh. Tapos bago nila gano'n eh. For sure, deep fried yun, man. Dinip-fried nila eh. Parang isang ano ko lang. Hindi lang sa restaurant na yun, though. Like, majority ng restaurant ng Pinas, matabang sila mag-season, man. Matabang sila mag-season. Alam mo yung... Kasi tayo dito, sanay tayo. Alam mo yung first bite mo pa lang. Kasi dito sa atin, parang unang agad pa lang, kailangan fulfilled na yung bunganga mo eh. Alam mo yun? Kasi yun yung nagmamatter eh. Oo. Parang, tangin na eh. Ito na yun. Diba, gumawa ka ng dish. Puta na, pag... Alam, ayoko na, let's say, first bite ko sa dish mo. Natikman ko yung dish mo, bland na. Oo. Tangin na, parang hindi na gaganahan mag-take ng second bite eh. Tsaka ano sila dun eh, parang, ano pa rin sila dun eh, parang, ba yun? Medyo late pa sila. Medyo late sila dun, pero okay pa din yun, yung jalapeno restaurant na yun. Jalapeno ba? Habanero. Habanero. Jalapeno. Pero okay pa rin siya, man. Like, sa price nila. Sobrang ganda. Sobrang sulit yun. Sa Cubao yan. Cubao, Quezon City. Di ko alam. Basta doon yun sa Cubao. Alfresco pa. Oo. Ano pa. Ayun, doon ka lang, alam mo yung ganun yung kakainin mo. Tapos ganun yung sa-serve sa'yo. Fuck, man. Hindi ako magdadalawang isip. Alam mo, magbayad ng ganun, man. Kasi worth it talaga eh. Ayun lang, kailangan nyo adjust yung salt nyo. Medyo matabang. Tsaka ang kagandahan sa mga restaurant sa Pilipinas, yung service ng Pilipino. Yun talaga. Kakaiba yung service ng Pilipino. Una pa lang, pag-upo pa lang natin. Alam mo talagang serbisyo talaga yung nito, ibibigay nito eh. Hindi katulad sa mga ibang kunyari sa Canada eh. Compare mo yung service dito sa Pilipinas. Iba. A1 sa Pilipinas. Alam mo talagang kasi parang ang main goal talaga ng Pilipinas, alam mo, lalo na pag kumakain sa restaurant, hospitality talaga eh. Pagsisilbihan ka talaga nila mula umpisa hanggang dulo. Saka yung the way ka nila i-approach, man. Alam mo yung welcome ganun. Taka na kasi dito, kahit tayo, man, alam mo yung kahit afford natin kumain sa mga ganung restaurant. Alam mo yung medyo may intimidate ka pa. Kasi parang bagay ba ako dito. Tsaka, meron kasi dito yung tingin nila yung pagja-judge. Medyo judgmental yung pagtingin nila sa'yo. Ay, kaya ba nito dito sa kakainan na to? Puta na, mukhang di magtitip to. Alam mo yung mga gang bagay. Mukhang bibilin lang nito yung isang dish lang, hati pa. Isang dish lang. Yung ganun. Isang dish na lang, hati pa kayo. Pero sa Pinas, man, like, ewan ko, hindi ko naman nilalahat, pero yung mga napuntahan ko, man, like, na-feel ko talaga doon, welcome ako, man. Alam mo eto yung as a chef, man, like, kaya ko i-vouch yung restaurant na yun. Alam mo yung, pag, let's say, sa mga kaibigan ko, yung mga chef akong kaibigan na uwi ng Pinas, kain kayo dyan, man. Like, I'll vouch for that, bro. Kasi nakikita mo, open kitchen sila eh. Nakikita mo yung production nila, man. Malinis, man. Malinis sila. Almost yung, isipin mo, nasa car kami, man. Yung linya nila doon, man, almost westernized na din. Almost. Kasi nakita mo naman eh, yung mga kitchen ng let's say sa mga Kuya J's. Alam mo yung wok. Yung, alam mo Chinese style. Chinese style. Doon, kasi parang nila eh. May brigade system na order eh. Alam mo yun, may tigasabi, may expo, merong mga cooks, merong tawag ng server. Masyado na tayo madaming pinag-uusapan dyan. Hindi naman tayo owner nun eh. Mukhang ka pre, mukha kang sponsor ka ata eh. Puto the way natin i-vlog, kala ko eh. Pero yun lang masasabi ko yun. One of the good restaurants na nakainan ko, na not too expensive, not too alam mo yung kahit siguro nakapambahay ka kumain dun, men. Di ba? Okay lang. Kasi tsaka yung vibe nung buong plaza na yun. Pang anuhan talaga, parang barkadahan type. Parang lakwatsahan talaga. Lakwatsahan talaga. Meet up
Meet up place. Kasi, para sa akin din, like sa Pilipinas, ako, ilang beses na din ako nakauwi. Halos every 2 years, umuwi ako, man. Tayo na sobrang hirap maghanap ng mga magandang kainan, man. It's either mag-e-end up ka sa mga, alam mo yun, sa mga joint na restaurant, sa mga, let's say, Kuya Jay's. Hindi ko naman sila binabash. Sa mga chain restaurant ng mga celebrity, mga ganyan. Wala namang masama na... Hindi kasi ako, let's say ako, as a... Tangin na, Filipino na tayo, man. Alam mo yung kumakain na tayong lutong bahay sa pag nasa bahay tayo, man. Tangin na, kung magbabayad ako, let's say, ng mga 5,000, para kumain ako ng lutong bahay ulit. Fuck, is that worth it? May kare-kare ka. Yun, may kare-kare yun. Ito, may kare-kare. Ano yung pinagkakaiba ng kare-kare nyo sa lahat ng kare-kare? Alam mo yung parang ganun yung sa isip ko eh. Hindi, sa akin lang. Ang gusto ko lang, kasi pag nagbabayad ako ng food, man, like, lagi ko iniisip, tayo na kaya ko to gawin, man. Yun din. Alam mo yung let's say, lalo na sa Filipino cuisine, never mong mapapakain ng Filipino cuisine na fine dining, man. Pera na lang kung established talaga yung place nila, man. Kasi sobrang, alam mo yun, sobrang basic nung mga ginagawa nila, eh. Hindi naman sa basic, alam mo yung, syempre, pag magbabayad ka ng price, man, tayo na, alam mo yung ano yung pinagkaiba ng tapsilog na to? Bakit eto nasa menu nyo? Kasi yung sa kinainan natin na yun. Hindi ko alam na tapsilog yun, min. Kundi mo yung sasabihin tapsilog, min. Tayo na, syempre ang instinct ko nun, hunk of meat. Syempre, smoke. Tayo na, eto pa yung tapsilog. Saka yung imagine mo sa utak mo tapsilog, thinly sliced. Sous vide ba yung egg nila nun? Sous vide, kasi. Kailan ka nakarinig, kahit sa mga famous chef sa Pinas, kailan ka nakarinig na sous vide. Di ba? Sobrang westernized nun. For sure ako yung either yung chef nun, or kung sino man yung may-ari nun. Galing ibang bansa. Kasi kung makikita mo yung restaurant world sa Pinas, halos lahat ng mga tasting menus na restaurant ngayon, yung mga nagagawa ng mga high-end na dining, almost trained sila sa ibang bansa. Wala kang makikita wala kang makikita ng ganong klaseng restaurant na galing mga Soler, galing Okada. Kasi para makuha mo yung mga technique na yun, kailangan mo ng oversee na experience, man. Talaga. Hindi mo, kasi tayo na, nakakain na ako sa Okada, sa Soler, sa mga ibang 5-star hotels doon sa Pinas. Hindi, alam mo yung hindi ganun sa level ng ibang nakikita ko. Yung level ng mga 5-star na to, boy, Kasi technically talaga, originally, magsasettle na kami sa Okada, sa kasal namin. Tignan ko yung menu. Kasi kung tutuusin mo, almost same price eh. Almost same price din. Tinignan ko yung menu. Pagkakita ko yung menu, sabi ko, fuck, alam mo yung... Disappointed ka? Hindi naman disappointed. Alam mo yung, syempre, chef ako, chef ka. Alam mo yung mga basic na nakikita natin pag may mga banquets tayo. Filet mignon. Parang lifeless. Mashed potato, veg. Sabi ko, what the fuck? Parang ordinary. Syempre 5-star hotel, mag-expect ka. Alam mo yung, mag-expect ka kahit bullshit na word lang eh. Alam mo something elevated yun. Alam mo yung, tayo na, maglagay kahit lagyan mo ako ng ibang cut ng steak instead of filet mignon, mas masaya pa ako dun. Isipin mo, hindi lang sa eto, Manila Hotel, Okada, Soler. Ito yung mga tinagtanungan ko eh. Isipin mo, pumunta ako doon, men. Almost except sa Manila Hotel naman, medyo Filipino yung menu nila. Pero may Western cuisine din. Pero yung Soler, Okada, hindi sila nagkakalayo yun. Kasi, tawag dito, yung menu nila, men, alam mo yung, first starter, soup, salad. Alam mo yung wala man lang elegance yun. As a 5-star hotel na kinikilala sa Pinas, di ba? Ayun lang, kaya hindi rin ako hindi rin kami nag-push kasi parang hindi worth it sa akin yun eh. Kaya, ayun, natuloy kami dun sa Tagaytay. Pero yun nga, naman tayo. Tuloy natin yung kwento natin. So, the next day, nakita-kita na tayo ulit sa Divisoria na. Ay, Divisoria ba yun? Or sa 18, Sa Tutuban. Sa Tutuban. Kasi natulog sa inyo nun sila, sila Ron, di ba? Ay, hindi, si Ansit. Si Ansit. Tapos si Ron sumunod kasi galing Cavite pa. Kasi ako, normal na lang sa akin yung Divisoria eh. Ako naman, nakapunta na ako ng Divisoria nakapunta na ako sa Tutuban dati. Alam ko ng tagang expectation dun, ganun nga, magulo, bla bla bla, mainit, daming tao. Pero yung yung punta ko ngayon doon, alam mo yung parang, syempre, sa akin, sasabihin ko normal na yun eh. Kasi nung bata ako kasi yung school ko malapit sa Divisoria yun. Pero alam mo yung ngayong
nung sa katayuan ko yun, pumunta ako dun. I mean, parang iba na yun. Alam mo yung mas na-appreciate ko siya, man. Alam mo yung, fuck, you can't go here every day, man. Alam mo yung hindi mo ito makikita every day, man. Hindi mo makikita every day. Kasi po kanina, alam mong turista tayo dun, man. Oo, alam mo talaga. Bakit na tayo lang nagpipicture dun, man? Tayo nagpipicture ng mga building dun, tsaka iba yung tsura natin dun. Most of the time na mga tao dun, parang sando, chinelas. Nakapambahay. Pampalengking outfit. Tayo, parang get up. Yung isa may naka-gold chain, naka-gold gold Dubai glasses. Yung isa naka-backpack. Alam mo, tapos nakasapatos ka dun, may medyas ka. Alam mo yung mga ganung itsura. Tsaka alam mo tayo, di ka tiga dun eh. Ano yung mainit ka sa mata doon? Oo, mainit ka sa mata. Ang maganda lang doon, ang mumura ng gamit doon, boy. Oo, mumura. Yung mga jersey nga, di ba? Pinagpapakayaw natin yung iba doon. Mga jersey. Doon mo makikita yung value ng 1,000 mo, men. Siguro, pag may 1,000 ka sa Divisoria, men, alam mo yun, kaya mo makabili ng at least 3 outfit doon, men. Oo, talaga. Mula ulong hanggang paa, men. Mula ulong hanggang ganda ng mga ano nila doon, mga class A na sapatos, pre. Parang ano talaga, legit na legit yung itsura eh. Gaganda kahit yung mga jersey binili natin yung gaganda din ng quality eh. Parang sa akin naman kasi nung nandun ako, wala akong pake kung legit or fake sinusuot ko dun, men. Wala akong pake lang, men. Kasi halos majority naman ng mga, lalo na sa mga sa mga sa atin, 50% dun. Kung wala kang status sa Pinas, 50% dun, men. Puro alam mo yung mga class A, mga ganun. Kasi sobrang hirap ng buhay dun. Sobrang hirap bumili ng mga ganung bagay dun, men. Sobrang hirap. Pero yun nga, sa Divisoria, kasi saglit lang din tayo dun. Parang nag-ikot lang tayo ng konti. Kumain lang kayo nung, fried chopo ba yun? Hindi ako kumain nun, men. Sila lang yun. Kasi gutom na si Ronyo. Pumakayaw pa kayo ng vape dun. Pumakayaw ng vape. Pumakayaw pa kayo ng vape. Ang doon, ang magandang pinuntahan namin doon. Kasi wala tayong masakyan nun, men. Wala tayong masakyan, naglakad tayo, di ba? Tapos kaya tayo sa McDo. Doon tayo nagstay. Mas gusto ko pa kumain ng McDo eh. Ayun. Shoutout kay Jober. Kasya kami, ilang kami? 8. Kasya sa isang tricycle. Isipin mo, 2 tayo, nagkasya tayo sa likuran niya, sa tricycle. Yung tricycle ni Jober, naghihingalo namin. Hingalo na yun. After naman ng Divisoria, nandun namin sa Ugbo. Punta muna tayo sa bahay nyo. Sa bahay namin. Sa street mo, sa childhood street, kung saan ka lumaki. Doon. Yung bahay kasi namin na nisyan ngayon kasi, yung ano na yun eh. Alam mo yung, hindi ako masyadong, few years lang kami tumira doon. Hindi kayo doon mismo. Yung sa talaga, yung sa dapat pupuntahan natin kay Daddy. Doon talaga ako, yung kabilang street nun, doon talaga ako lumaki na, alam mo hindi natin napuntahan eh. Pero hindi, umawaya na tayo yan. Napunta tayo sa Ugbo. Sa Ugbo. First impression mo sa Ugbo? First impression ko sa Ugbo, sobrang overwhelmed ako yun. Hindi ko nga alam kung saan tayo kakain una. Tsaka ang iniisip ko dun, yung pagiging sanitary ng pagkain. Iniisip ko rin yun kasi... Ako kasi nung... Medyo... Hindi ako masyado kasi kumakain ng street food eh. Ang kinakain ko lang talaga yung... Kanyari sa amin kasi... Kakilala kasi namin titinda ng mga isaw-isaw sa mga ganun eh. Kanyari, alam mo na talaga, di ba? Kilala mo talaga, kapitbahay lang namin yun eh. Alam mo talagang okay dun eh. Ako kasi nung ako naman kasi pag kumakain ng street food, man, lang pake, men. Most of the time, wala naman akong pake talaga, pero... Basta sa akin... pumipili lang ako ng okay, mas okay. Pero nung una, ano ba tinikman natin una doon? Hindi, kasi ako, ang una kong tinitingnan sa street food, men, yung itsura ng food, men. Saka kung saan nila tinitinda, men. Ano itsura nung nagtitinda. Tayo na, kung maasim yung nagtitinda, syempre, madugyot na yung food dun. Hindi, at saka kagandahan sa mga street food dun sa Ugbo. Sa harapan mo mismo niluluto. Ako, ang first impression ko sa Ugbo, men, alam mo yung overhype yun. Overhype, yeah. Overhype, man. Hindi, kasi para sa atin, overhype yun kasi parang hindi kasi siya, parang para sa akin, parang hindi siya street food, alam mo yun. Kasi parang almost the same yung lahat eh. Kasi yung kilala kong Ugbo, saka sa Ugbo na nakita ko ngayon, sobrang iba, men. Kasi pag alam mo, kasi sa amin, sa mga taga-Tondo, pag sinabi mong Ugbo, ang unang papasok sa isip nila, halo-halo, men. Halo-halo. Doon na-invent ang halo-halo sa Ugbo, men. Doon ba na-invent? Kaya, kung ask mo may trivia pare. Yeah, men. Andun yung original halo-halo, men.
ngayon, pag sinabi mo ugbo, street food, men. Noon hindi, men. Madami na talaga nagtitinda doon, mga street food. Pero hindi ayun yung pinupuntahan nila, men. Taka na. Alala ko noon, mga lolo ko. Makapunta lang ng ugbo yun, men. Dadayo ng ugbo yun para lang sa halo-halo, men. Taka na, never kami dumayo doon para sa isaw. Yan lang talaga, men. Yung pinupuntahan namin doon. Pero ngayon, first impression ko doon, men. Sabi ko, sobrang Sa mga napanood kong videos, di ba? Syempre, yung mga pinanonood ko, alam mo yun, sobrang, malupit dito. Malupit na ngayon dito. Masyado ng madami yung na-develop. Na-develop. Kasi makikita mo ugbo nun, boy, baka hindi ka pumunta dun. Kasi mga alam mo yun, parang mga lamesa-lamesa lang dun, men. So parang dati, parang yung mga spaghetti, pansitan, mga ganun. Parang karinderya vibe. Madami, may mga karinderya din. Pero may mga na talaga ngayon kasi parang stall Stall. Wala pang masyadong stall nun. Tapos ang daming mga shake. Puro shake puro shake. May mga shake. Siguro yung mga, alam mo yung mga footlong dati. Yun yung mga hamburger. Ayun, yung mga wala nga mga ganun eh. Ang mga most natitinda doon, mga shake, mga tonghulo, may mga Korean food. Kasi noon, dati, pagpupunta ka doon, mga siguro, silarado. Silarado, yung mga tumbungan. Ayan, na yun talaga. Kasi dinadayo pa nila Yorme yan eh. Kaya hanggang ngayon, sikat sirado. Sirado yung original na tumbungan doon, men. Pero ngayon, kasi kung makikita mo doon, men, like, tangina kahit mga foreigner boy, pinupunta doon eh. Pero ako naman, yung unang punta ko doon, una ko tinikman. Ayun, panipuri. So, hindi naman sa disappointed ako kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na na makatiko authentic na panipuri sa Pinas, di ba? Parang alam mo yun, nabigla lang ako yun. Ano ba yung kita sa Pilipino? Akala ko yung mga, tayong panipuri kasi madami-dami rin yung may noodles, man. Madami-dami rin Indian sa Pilipinas. Pero Pilipino sila, man. Like, alam mo yung parang siguro nanood lang sila ng video, tapos ginawa lang nila. Pero hindi ko naman sinasabing disappointed ako sa ugbo. Alam mo yung parang nag-expect lang ako na mas madami akong type na pwede kainin doon. Except, kasi hindi ako pupunta parang, siguro kung alam ko na yung mga kung sino yung mga nandun. Hindi ako pupunta doon, men, para kumain ng mga Korean food, mga fried rice. Alam mo pumunta, pero experience pa rin kasi yun, men. Experience pa rin yun, men. Masaya naman doon, men. Ang pinunta ko talaga sa Ugbo, si Rado, men. Hindi ako pumunta doon para sa street food, men. Kay Rado talaga ako pumunta, men. Pero okay din yung mga tinikman natin, yung mga mini na alimango. Yun. Shoutout nga pala doon sa nagtitinda ng mga mini, yung mga chicharonan. Yung may mini crab. Lahat. Paborito ko yan. Sarap yun, no? First time din sa buhay ko. Nakatikim ako nung day old na mga sisiw. Okay lang siya para sa akin. Hindi ko kaya, man. Okay lang siya. Parang ang weird para din sa akin. Kasi kung iisipin mo, chicken lang din naman yun, men. Pero sobrang weird yun. Hirap lang yung kainin sa day old na chicken na yun, yung ulo para sa akin. May ulo ba yun? Oo, may ulo yun eh. May ulo pala yun. Sa akin naman, yun. Parang siso na maliit lang. Ang pinakamasarap sa akin doon, yung kay Rado talaga ako, men. Kay Rado pa rin ako. Ano ba, ikaw? Kasi nakakain ka doon eh. Yung kay Rado, hindi ako masyadong na-anuhan. Hindi ako masyadong na-anuhan doon. Kasi parang, sa lahat na natikman mo sa dishes ni Rado, ano pinakagusto mo? Yung, yung sinasawsaw sa matamis. Lechon kawali. Yung lechon kawali. Sa asado sauce niya. Sa asado sauce niya. Ay, basic naman. Basic lang. Yung tinikman ko yung tumbong. Okay lang siya. May aftertaste kasi. Hindi na kasi wala na rin kasi si Mang Rado dun eh. May aftertaste na parang hindi masyadong nahugasan. Hindi ko alam kasi, hindi ko kasi natikman yung sa kanya nun eh. Hindi ko rin natikman eh. Ngayon ito lang natikman ko lang yung. Pero tama, sabi kasi kahit daddy ko. Kahit si daddy sinasabi niya, iba na din daw eh. Iba na rin daw. May may aftertaste. May aftertaste na eh. Si daddy kasi, ang kinakainin ni daddy, yung katapat ni Rado, doon daw yung mas masarap talaga. Pero syempre, wala, sarado yun eh. Nung araw na yun eh. Sarado din siya. Pero syempre, pupunta ka doon. Syempre gusto mo matry yung original, di ba? Pero doon mo talaga malalaman minsan, hindi talaga porket original. Alam mo yung pasok agad sa mo, di ba? Kahit nung sa Ugbo tayo, yung kasi konti lang nakain natin nun, men. Kung tutusin mo, men. Kasi nabusog na tayo kay Rado nun, men. Nabusog na ako kay Rado. Tapos tumesting pa tayo ng yung dos tres. Dos tres. Dos tres. Saka yung yung
Filipino na shawarma. Filipino na shawarma. Sarap yun. Siguro, tamis. Siguro lahat ng nakain ko, man, ayun pinakagusto ko, man. Ako rin. Wala talagang tatalo sa sa Filipino shawarma, man. Ayun yung pinaka-the best doon, man. Mura pa, yo. Mura pa. Parang 10 piso lang yun, 15. Parang ganun lang yung presyo nun, Ang iniiwasan ko lang talaga nun sa Ugbo, yung mga, yung mga palamig, yo. Unang punta ko doon, man, bumili ako ng palamig, man. Yo, sinasabi ko sa'yo, within 30 minutes, man, kumulutsan ko, man. Oh, yeah? Yeah, man. Tana, from that day, man, never na akong uminom ng palamig na may... Kahit anong inumin sa Pilipinas na may ice, man, di na ako uminom, man. Di ko nga maintindihan. Nung bata naman ako, uminom ako doon ng kahit ano, yo. Ako din. This time talaga, nung O tayo na, uminom nga sa poso dati. Ay, no. Dati talaga, okay na. Ano yung mga ice tubig? Oo. Okay na, hindi naman mineral yung mga yun. Oo. Pag naglalaro kayo nun, di ba? Bibili kayo ice tubig, hati-hati pa kayo. Hindi ko nga alam bakit bigyan nag-iba eh. Siguro kasi, hindi na rin tayo... Kasi kung tutusin mo, mas matagal na rin tayo dito eh. Siguro yung katawan natin, nasanay na sa quality ng food dito, man. Enjoyable naman yung ganun, man. Kailangan mo lang talaga mag-ingat, yo. Ito pala, hindi ka nakasama sa yo. Kasi after ng City of Dreams namin, nagano kami, man. Kumain kami sa Parisan, yo. Parisan? Sa Paris Retiro. Ay, ikaw, kami kasi lahat sila na, alam mo yung... Doon sa Paris Retiro na sinabi mo, di ba? Oo. Sa ano ba yan? Oo. Sa may Laloma. Sa Laloma. Kasi inas ko sila si Anset, saka si Ron. Goods daw eh. Hindi. Para sa kanila, goods. Sa akin naman, okay. Okay din. Goods din. Goods din siya para sa akin, lalo sa price niya. Goods din siya sa akin. Kasi ganun yung mga gusto kong, ganun yung mga gusto kong cut ng karne, yo. Alam mo yung may taba, yo. Ayoko kasi ng sobrang lean, yo. Lalo sa Paris. Sobrang, pag sobrang lean, alam mo yung nakakaumay, yo. Kaya nung sa akin, okay din siya, man. Kasi 3 beses ata ako kumain doon, eh. Pero pare-pare sa in-order ko, hindi ko natikman yung iba nilang dish, eh. Pero sabi nila, yung ibang dish daw, masarap, eh. Tinikman din namin yung doon, sisig ata. Sisig, tsaka Paris Retiro. Paris Retiro talaga. Sabi ko, tangina, hindi pang sa akin to kasi puro taba, eh. Hindi ako kumakain ng taba, eh. Yung mga trip na trip ko, men. Tapos yung sisigatan nila, merong atay. Sabi ko, ano ba naman to? Malas naman, oh. Lahat na lang ng in-order ko. Pero bumili kami kayo pumunta nun? Hapon yun. Hapon? Pag pumunta ka dun ng medyo mga tanghali. Kasi yung street ng Laloma, lechonan yun, yun. Lechonan nga. Dahil makikita mo doon ka makatikim ng masasarap na chicharon, men. Mga laman loob na chicharon, yung mga Di, bumili kami ng lechon, yo. Lechon? Bumili kami ng lechon. Mahal nga eh, 500. Kasi parang... Pag pumupunta kami ng Laloma, kasi siguro, nung lumaki ako sa Pinas, parang 1 beses lang ang bumili lechon doon, men. Ang talagang dinadayo talaga namin doon, mga chicharon. Chicharon? Yeah, men. Ayun talaga yung masasarap doon. Sa akin, hindi ko nakabili ng chicharon, eh. Dahil namin doon yung mga favorite namin, yung chicharon bituka, men. Bituka ng yung mga bituka. Yung bilog-bilog. Bilog-bilog. Bumili din ako doon, yung umuwi kami after namin kumain Paris. Yeah? Bili agad ako doon, men. Ay, bumili kami din ng, di ba, katabi nung Paris, yung Parisan. May katabi siya nagtitinda ng bibingka. Bibingka? Oo, yung bibingka tsaka puto bongbong ba yun? Bibingko lang ata meron sila. Walang puto bongbong. Kasi malapit sa yan, men. Malapit na yun sa norte, natawag namin yung sementeryo doon, norte. Oo. Malapit na sa sementeryo, kaya dati yung gawain namin, pag punta kami ng sementeryo, diretso kami doon, men. Bili kami chicharon. Ayos nga dun eh. Dami lechonan dun, men. Magkakatabi. Doon ka mati yung masasarap na lechon nyo. Ayaw ko, para sa akin, kasi di pa naman na nakatikim ng Cebu style na lechon talaga, eh. Kasi sinasabi nila, Cebu style, pero fuck. Paano yung comparison mo kung hindi mo pa natikman. Pero sa akin, yun, goods na goods sa akin yun. Sila, si Ansit nga nakailang extra rice, eh. Yeah? Kasi yung nila, yung para style nila, hindi magkahalo yung sabaw. Magkahiwalay. Ayun yung gusto ko. Alam mo yung, kasi tayo na pag hinalo mo, isang lasa lang. Tsaka yung lapot nung sa kanila kakaiba, eh, no? Parang Chinese style, eh. Parang kuntsinta vibe. Parang ganun. Parang kuntsinta na yung itsura dun, eh. Kasi sinasabi lagi ng mga tao yung Paris Retiro, parang Chinese style daw yun. Hindi yung Filipino style na Paris. Siguro yung Filipino style na Paris, yung parang, alam mo yung mamihan nun. Siguro yung mga ganun yun, men. Yung mga naka-sidecar na mami. Yung malapot, malabnaw. Siguro yung mga tinitinda nila nila Diwata.
Ganun siguro. Siguro, ganun. Ayun din, susubukan din sana namin yun Kaso, nasa gitna pala yun ng sa gitna ng highway. Parang gitna ng daanan yung niya Yung niya, di ba? Pero parang, siguro dun lang ako ayaw kumain din. Kasi parang ang dumi ng place niya. Parang madumi nga yung place. Ano nga daw yun Parang sa ilalim ng bridge yata. Hindi ko alam. Kasi parang parang ang dugyot. Ayun lang, Nino. Hindi naman ako. Nino. Ha? Nino. Lahat yun. Kasi kahit pag sa mga street food talaga, di ako maarte. Pero pagkakain ako, alam mo, makikita mo sobrang daming langaw. Tayo na yung paligid mo, alam mo, hindi pa sementado, mga ganun, man. No? Red flag sa akin yun. May tumatahing aso. Yung mga ayoko talaga May tumatahing aso. Ayun yung ayoko nakikita talaga, man. Yung tayo ng aso sa mga Pinas, man. Grabe yung tayo. Nawawalan ako ng gana nun, man. Holy shit, man. Kahit gaano ako kagutom nun, man. Alam, kinikilabutan ako, man. Sarap mo pa yung tatahi talaga yung aso, parang sinasadya. Kasi isipin mo, tayo na, hindi... Yung alam mo yung binibilan namin iyaw, kasi di ba yung kanto namin parang ilog yun, bastero. Sipin mo, doon ako bumibiling iyaw-iyaw. Tayo na, wala naman problema sa akin yun, min. Pero may mga, alam mo yung, siguro may iba yung standard ko sa mga ganun, min. Iba kasi pagkakilala mo din, parang, iba, may relationship na kayo Saka makikita mo rin kasi yung sa itsura mo pa lang sa itsura pa lang tinda nila, alam mo na kung prepare na maayos yung yung mga paninda nila Pero sa cut muna natin sa mga trip natin. Sa general lang na umuwi ka ng Pinas. Ano yung pagkain na alam mo yung paggising mo, tangina hinahanap-hanap mo agad yun. Pagising ko, hinahanap-hanap ko agad. Alam mo yung, pagising mo sa umaga, papabili ka nito or bibili ka agad yan. Sa pandesal Sarap ng pandesal sa Pilipinas, men. Grabe ba talaga yung pandesal tas peanut butter ng Pilipinas? Iba yung tama sa akin Sarap, men. Pandesal din sa akin, men. Pandesal Ay, iba yung pandesal over taho. Kasi may mga tao taho gusto Hindi ako mahilig. Yung si Nicole mahilig sa tao, pero ako... Hindi ako mataho kasi. Ayoko pag meron, sige. Oo. Pag wala, di okay lang. Pero yung pandesal nun, men. Nakakailan akong pandesal nun. Ako din mainit pa. Oo. Kasi sa amin, sa Montalban, meron kaming pandesal na... Yung regular na pandesal, tapos meron kami maliliit na pandesal na matatamis. Oo. Sarap nun, men. Sa amin naman iba-ibang flavor. May mga malunggay. Malunggay. Pero yung lagi namin pinabibili yung malunggay. Malunggay with cheese. May cheese sa loob, men. Kasi ang ang kinakain ko lang nun sa umaga, men. Lang ako. Mag-iinit lang ako ng tubig sa kape. Tapos pandesal lang, men. Wala na akong palaman nun, men. Good. So, kasi yung pandesal alone, men. Alam mo, masarap talaga Sarap talaga Kaya hindi na ako naghahanap ng siguro kung may mga, alam mo, yung mga itlog. Ayun, kakainin ko yun. Sarap din ng yung kasi parang halos lahat ng combination ginawa ko sa pandesal. Yung mga pandesal with hotdog, pandesal with corned beef, pandesal with egg. Lahat bagay sa pandesal, men. Tangina. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit Ninong Ray nga, ginawa pandesal tsaka tartar Pwede nga kasi, technically, parang dinner roll din yung pandesal. Pero sa atin, ayun yung men, hanggang pag uwi ko nun, men, inaraw-araw ko yun, men. Ako din, inaraw-araw ko rin pandesal. Puta na, lalo na yung sa gabi. Ang lakas kong dun, men. Cobra, men. Cobra? Testing ko yung cobra na yun. Ayoko, men, hindi ko trip Ginagawa ang tubig yun, men. Lasang parang hindi masarap, men. Ikaw lang hindi nasasarapan dun, boy. Tinaray ko pa nga ibang flavor Hindi, akin original lang gusto ko. Ibang flavor, may yellow lang. Pag ibang flavor sa akin, ayoko yun, man. Parang, ano mo yung, wag na lang. Sprite na lang. Sprite na lang, te. Siguro, sa akin din, nagustuhan ko rin sa Pilipinas, mga pansit, men. Ay, dami ko natikman na pansit dun. Mga sotanghon, pansit, palabok. Palabok ni sino yun? Dada. Si Jolly Dada. Jolly Dada. Fuck. Grabe, pare. Sabi ko sa'yo. Tangin na siguro, pag umuwi ulit ako, siguro, ay, una kong hihilingin, men. Bibili ako siguro isang bilao na, men. Nakatikim na ako, Sarap, men. Grabe. Hindi na ako nakatikim ng palabok na sobrang pronounce nung tapa. Alam mo yun, intense talaga. Pero kung makakakain ka talaga ng mga palabukan sa amin, ganun talaga lahat ng palabok dun, men. Yung tapa talaga. Ang lakas bumuhat. Malakas talaga. Yung hindi tapa yun, men. Hindi lang tapa alone. Yung flavor mismo ng sauce, men. Hibi ata rin yun. Hibi. Tapa. Iba-iba, Kasi kung ba yung mga meriendahan sa Tondo. Kasi ang kilala natin palabok dito sa Canada yung Pansit Malabon style. Alam mo yung halo na yung sauce. Ayun yung tinatawag sa atin na Pansit Malabon. Ang halo na yung sauce. Pero kung kakain ka sa mga ewan ko sa amin kasi. Ano bang
yung palabok yung ano, yung parang dry. Yung matataba yung noodles. Ayun, malabon. Yun yung malabon. Malabon yun. Tapos yung pansit palabok na... Well, nadadry lang naman kasi sila kasi nagtitipid ng sauce yung mga tao. Oo. Pag umorder ka ng tunay na pansit malabon, kahit nakahalo yung sauce doon, boy, sobrang moist nung palabok na yun, men. Dito kasi parang dry na kasi tipid nila yung sauce. Kasi sa amin, pag Sunday talaga, men, nandun yung mga, alam, parang may small gathering kami. No. Ang pinapakain namin sa mga bisita namin, pansit malabon, man. Siyempre, nung una, alam mo yung iniisip ko parang palabok dito. Ito na naman. Tinikman ko. Sarap, man. Sarap yun. Alam mo yung kahit halo na yung sauce niya. Alam mo, lasang-lasa mo nun. Lahat ng flavor nandun, man. Sarap, man. Pero sa akin kasi, yung puto. Puto, hindi ako masyadong mahilig sa puto. Yung puto, yung cake. Sa akin kasi, pag may puto, alam mo yung halimbawa, nasa handaan ako. Pag may puto, kukuha ako. Pero pag kailangan bayaran yung puto, man, wag na lang. Parang hindi kasi... worth it. Hindi, may mga times talaga, alam mo yung sarap kumain ng puto, man. Pero may mga times na ayaw mo talaga ng puto, yun. Hindi, ayoko yung putong cupcake, eh. Alam mo yung mga ganun. Ayoko din yun. Gusto ko yung putong square na yung parang bigas talaga. Oo, parang bigas talaga siya. Pero yung kasi, hindi ko na ano sa'yo, min, yung mapunta kita dun sa minimeriendahan ko dun yun. Ewan ko lang sa iba, min, pero ayun talaga yung ganong palabok talaga yung kinilakihan ko, min, yung saucy na palabok. Alam mo yun, isipin mo yun, yung palabok ni Jolly Dada, tangina, parang tagi-isang chicharon lang yung nandun, min. Pero alam mo yung, sauce pa lang, men. Alam mo, hindi niya kailangan ng maraming toppings para patunayan na masarap to, men. Kasi kung lalagyan mo, alam ba, kahit isang pirasong chicharon lang ilagay niyo doon. Siguro ako, tatangkiligin ko pa rin yun, men. Kasi iba, ewan ko kasi hindi ko rin natikman yung mga competitors niya, eh. Pero yung palabok na yun, men, like, fuck. Siguro pag umuwi ako, hindi mawawala yun sa list ko, men. Jolly Dada. Siguro baka pabili ako nun, mga lima para sa akin lang. Pero medyo ma-presyo din, eh. Ma-presyo din. Ano ata? 100 na ata. 100 plus, yo. 100 plus. Kasi, magkano kung pupunta ka sa mga meriendahan? Siguro wala pa 100 yun, min. Lalo yung mga naka-plastic. Mga naka-plastic. Siguro binayaran mo dun yung Tupperware. Tupperware tsaka yung... Hindi, maano rin siya talaga. Madami rin yung sahog nung nakain ko, eh. Madami-dami rin yung sahog yun. Pero kung titignan mo yung portion niya, liit, eh. Maliit yung portion niya, pero yun nga lang, worth it talaga sa lasa pa lang, min. Pero kung sa portion, parang pagpupunta ka dun ng gutom, mahina isa sa'yo, min. Mahina siguro mga 3. Goods na yun, min. Sarap, eh. Kasi hindi ako nakapag-ano, eh. Kaya napunta tayong Quiapo, eh. Ako hindi ako nakapag-ano, min. Hindi ako nakalibot ng Quiapo, eh. Nakalibot ko lang Binondo. Binondo kasi parang alam mo yun, sa akin, alam mo yung excited din ako kasi gusto ko rin ma-experience. Pero yung mga pagkain dun, parang alam mo yung basic na nakakain na natin dito. Basic. Alam mo, sa akin, pinuntangan, para alam mo yung masabi ko lang, na-try ko dyan. Pero sa food-wise, kung i-compare mo, parang wala, parehas lang, man. Gusto ko sana tumesting ng mga dragon fruit dun, tsaka yung magic water. Kaso, kinakabahan ako, eh. Baka... Yung magic water, munti ka na bumili, pero binagbawalan ako, eh. Kasi, tangina, yung mga, mas worse yun, yung mga blocking yellow, yung mga kinakadkad sa daan. Ayun na, balik na tayo dun sa, tayo magkakasama. Balik na. Kasi, di ba, yung magkakasama na tayo. Sa Tondo, nag-inuman pa tayo nun, di ba? Inuman tayo sa inyo. After nung Ugbo. Inuman tayo. Kasi nandun din yung andun din yung mga tita ko galing US, eh. Nag-inuman tayo. Anong oras na din yun, eh? Anong oras na din tayo natapos nun, men. Gabi na rin yun, eh. Ayun. Sa sobrang lasing namin nun, hindi ako lasing masyado kasi nun, eh. Kasi sa akin, parang tama, nice lang, alam mo yung tipsy lang ako nun, eh. May mga kasama natin, eh. Medyo mauwi na, eh. Yung nag-inuman tayo dun, alam mo yung napagtripan natin mag-ikot, eh. Sa Tondo, bumisita tayo. Napagtitripan pa yung buho ko nun, naka-braids kasi ako nun, eh. Ayun ba yung araw na yun ba yun? Yun yung araw na yun. Yung siya tawag sa akin, si Snoop Dogg. Bone tags ka daw. Bone tags daw. Montik na tayong maano sa Tondo, man. Montik na tayong madali. Dahil sa tropa naming maoy. Ayun yung mahirap, eh. Hindi ko naman gine-generalize. Hindi ko naman nilalahat, man. Siguro, kasi dito na din lumaki yun, eh. Alam mo yun, siguro nasa isip niya yung mga time na yun. Nasa lugar ako ng tropa ko. Nasa lugar ako ng tropa. Kasi, pag nandito tayo, alam mo yun, laging mo,
tayo na. Kahit alam mo yung, kahit anong mangyari sa'yo, may sasagot sa akin. Oo. Doon wala eh. Tayo na. Isipin mo, nagmao yung gagawin yun. Hinaharang tayo right away, man. Right away yun. Kasi ano yun eh, inuman tayo no, sa inyo, inuman tayo sa inyo. Inom, kasayahan. Tapos nagkalabasan na ng motor. Oh, pa-testing naman ako yan, kuya. Ganyan eh. Sabi ng tropa natin, oh, testing naman ako kuya. Tapos nag-testingan na ng motor. Sila pa sila, umikot pa siya. Umikot nga sila. Tapos ako kasi hindi naman ako nagmumotor eh. Hindi ako marunong yan. Wala akong alam dyan. So, edi pagbalik niya. Yung ano nyo, yung tiga dun sa inyo na boyfriend ng ano mo. Oo. Inaya na dun sa, oh tara, Jay, punta tayo dun sa papa mo. Si Jay, punta tayo dun. Jay, punta tayo dun sa papa mo. Kasi hindi niya tayo nasamahan sa ugbo nun eh. Tara, punta tayo kay boss kay boss, punta natin papa mo. Sabi yung ganun. Eh dito mga gago na to. Sige. Tuwan-tuwa kasi lalabas eh. Tayo na nakasakay tayo sa tricycle eh. Magra-rides. Ako sa isip ko, putang ina, alanganin yung oras. Alanganin yung oras na yun eh. Alas 3 na ata na madaling araw. Gusto mo na din na kasi ata umuwi nun eh. Gusto ko na rin umuwi nun eh. Alanganin yung oras, sabi ko alas 3 na. Tapos, sabi, picture lang sa sa simbahan. Hindi nga tayo dapat doon pupunta eh. Oo. Dapat tayo sa simbahan tayo eh. Ikot lang tayo sa simbahan. Pero biglang sinabi, doon na tayo kay boss, punta na kay boss. So, punta tayo doon. Bla bla bla. Si tropa, nagpipit ng pipit, madaling hindi ba yun, boy? Muntik pa sila madisgrasya. Muntik pa sila. Kasi hindi nila nakita yung kable ng kuryente. Oo. Kable ng kuryente mababa. Well, hindi niya, kasi angkas niya si Ron eh. Oo. Yung isa natin tropa. Oo. Kasi ayun, kwento mo na. Tapos, edi yun na nga. Hindi, di ba, hindi na rin nakita yung kable. Muntik naman doon. Oo. Tapos, sa tricycle na sasakyan natin, muntik pa tayo makabangga ng aso. Di ba, aso naman yung sa atin. Bigla nagpreno yung natin, si Kuya Jober sa atin eh. Tricycle tayo eh. Gago si Marlon. Si Marlon ba yung sa tricycle? Kasi si Ansit nagdadrive ng motor niya. Oo nga pala. Tricycle ni Jober. Oo, tricycle ni Kuya Jober. So, si Marlon, biglang preno siya. Malapit lang yung dalawa, nagmumotor. Muntik na rin sila maano doon. Pero wala, diretso lang. Doon na siya nagsimula ng pipit. Hanggang kasi dumating na tayo sa kanto ng lugar na yun. Parang parang maliliit na mga eskinita. Eskinita lang. Kanto lang talaga mismo. Kantong-kanto lang. So, parang ayun na. Parang pagpasok pa lang namin sa street na yun, men. Oo. Nagpipipit-pit na siya. Kasi sa mga kanto nyo, may mga tambay. May mga tambay na doon. Matik yun. May mga tambay doon sa tabi-tabi, ganyan. So, parang bantay, di ba? Parang mga bantay. Pagdating natin sa skinita ng bahay ng papa mo, may may mga nakatoka, may mga may tao doon eh. So una, nakapasok na kayong dalawa eh. Kasi kilala si Marlon eh. Si Marlon eh. Nakapasok na kayo kasama yung... kasi hindi ko na alam nangyari nun. Nauli kayo eh. Alam ko na lang. So, nakapasok na kayo. Kasi ako, hinahintay ko pa sila, nagpa-park sila ng motor nila nun eh. Oh yeah, kasi nakamotor nga po si Gago. So ako hinihintay ko siya, pinauna ko kayo ng mga babae. Diba kasama kayo nila, no? So una kayo, apat kayo, sunod-sunod, magkakasunod kayo. So ang kasabay ko, kami dalawa na lang ni tropa na papasok doon. Bigla kami hinarang. Uy, saan punta? Sino dyan? Nung tambay, sabi sa amin. Sabi ko, hindi, kasama namin yan. Anak ni Boss. Boss George. Ito. Parang gumaganon. Hindi, ang una nun kasi siya yung sa unahan ko eh. Siya yung hinarang. Siya hinarang. So ako, hinawi ko naman siya, yung si tropa. Hindi, kami, kasama kami niyan. Ganun. Tapos, sabi ko, una ka na, sige, pasok ka na. Pumasok na siya, na rin. Sakto, buti na lang, yung papa mo palabas na rin, di ba parang nakita-kita na tayo dun sa may skinita nyo. Nandiyan rin pala si Archie, ganun sabi sa akin ng papa mo. Ikaw pa, nakita ka niya pa? Nakita niya pa. Yan pala si Archie. Ayun ba yung picture natin dun sa skinita? Sabi niya. So, parang pagkakita na sa akin, sige, labas na tayo dyan sa may kanto. Lumabas na tayo sa kanto. Yun. Biglang umano yung mga tao dun sa labas. Anong pa yan to? Bisita mo pa yan to, Boss George. Nagulat ako eh. Naglabasan pati yung mga, pati yung asawa ng daddy ko eh. Oo. Naglabasan eh. Sabi ko, nangyari. Medyo bad trip ka na nun eh. Bad trip na ako. Kasi nagmamawi na yung tropa natin eh. Kasi sabihin pa naman sa'yo, uy, Red Doors ka naman dyan. Sa tatay ng tropa mo ng alas 3? First time mo na-meet. Uy, Red Doors ka naman dyan. Ano yan? Pero nakita ko yung nakita ko yung tingin ng daddy ko, medyo napikon siya eh. Anong klase yun? Yung tropa ko na lang. Oo. Yung tropa ko na lang, pero niya, sige. Kasi inas niya ako eh. Sabi niya, sino yung kinabukasan nun eh. Sabi niya, sino yung tropa mong kulot?
Sabi ko, bakit? Sabi niya, Sabi niya, ingat kayo kasama yan, ha. Sabi niya, medyo maano daw. Sabi ko, hindi, maano lang yan, nalasing kasi. Oo. Eto sa yun. Okay na, pero okay naman yun. Pero, tangina yan. Hindi lang talaga tayo pwede magaganon, men. Hindi ka tayo pwede magaganon. Hindi natin teritoryo Pinas, men. Alam ko talagang hindi tayo pwede magaganon doon, men. Hindi lang sa Tondo, men. Hindi lang sa Tondo, men. Kahit saan, men. Disrespect yun, men. Disrespect yun. Halimbawa ako, pupunta ako sa tapat ng bahay nyo. Putay na magbubusina ako. Lahat ng tao mababatip sa'yo, men. Kahit yung hindi mga tambay. Mababatip sa'yo, disrespect yun. Disrespect. Wala namang gumagawa ng ganun dun eh. Saka yung pipit dun ng madaling araw, alas 3 yun eh. Mga 2 AM, alas 3 yun. Hindi na normal yun, men. Parang parang naghahanap ka ng away nun pag ganun eh. Parang ganun yung nun eh. May lumapit na nga sa atin matanda nun eh, di ba? May lumapit na matanda. Buti nga, nagising daddy ko. Kung hindi. Di ba? Kasi kahit anong sabihin mo, men, wala tayong tangina, ano ba namang gagawin yung Marlon dun? Yung mga babakap sa atin, nasa bahay pa namin. Patay na tayo nun, bago tayo abutan nun, men. Wala na yun. Yung problema nun, babakap ba yun, di ba? Ayun pa. Babakap ba yung mga yun? Kasi di naman ako kadugo ng mga yun. Saka alam mo yung mga, may mga kaya talaga gawin, men. May kaya talaga. Kasi sa Pilipinas, men, kung sino pa yung simple tignan na yung pa yung ayun pa yung mga medyo lawless kasi din sa Pilipinas eh. Medyo lawless din dun eh. Medyo tinaga-apply yung ganun eh. Pero man na gano'n mawait. Kasi, pero sa akin naman, iniintindi ko siya nung mga time na yun, men. Kasi first time niya din eh. First time niya mag-ikot sa Manila. Alam mo yung bago lahat sa kanya yun, men. Pero nga lang, kailangan mo talaga piliin kung saan mo gagawin yun, men. Hindi lang sa Tondo, men. Like, kahit saan, men. Kahit saang lugar ka pumunta, men. Hindi, kahit gano'n ko kalasing, kailangan aware pa rin ako sa surroundings ko. Din. Hindi ako pwedeng, alam mo yun, enjoy. Alam mo yun? Saan nilulugar ko yung kagaguhan ko, men. Alam mo yung tinitignan ko kung pwede ka biruan to mga to, di ba? Pwede ba to? Kasi may mga tao hindi mabibiro, men. Alam mo yung konting biro lang, putangin na. Alam mo yung ka na. Go type na agad eh, di ba? Pipitik na eh. Kaya yun yung men. Siguro kung next time na pupunta siya doon, ingat na lang siya, men. Wag mo gawin yung mga ganung bagay, Pero okay naman, masaya naman tayo nun. Mga din yun, men. Mga memories. Kasi after nun, umuwi na kayo nun eh. Kayo na magkakasama nun eh. Hindi na ako nun eh. Parang wala na ako ng nun. Kasi doon sila nag-stay sa sa condo nyo eh. Condo namin. Ano naman nung umuwi kayo, ano naman mga trip nyo nun? Umuwi kami, wala naman. Normal lang din. Sabi ko, kasi kumain na lang kami ng pag-uwi ng gising. Kumain kami, bumili ako ng fried chicken sa 7-Eleven. Pinakamasarap na fried chicken na natikman ko. 7-Eleven, boy, sarap yun. Lantatalo, di ba? Lantatalo. Masarap pa sa Jollibee yun, men. Partida, microwave lang yun. Sarap, men. Sarap ng fried chicken sa kanila, yun. Pero sa akin talaga, men, mas gusto ko talaga manok sa McDo, yun. McDo, men, kaysa sa Jollibee. Ewan ko, parang sa atin kasi, parang alam mo yung Jollibee, parang nostalgia na lang, men. Kaya pumupunta siguro yung mga tao dun, men. Parang para sa, Kasi kung titikman mo yung chicken nila, walang lasa talaga yun, men. May lasa naman, pero alam mo yung, kasi pag tinikman mo yung chicken ng McDo, alam mo may flavor talaga, men. Parang may mga spices kung matitikman, di ba? Ang mas gusto ko pa sa Jollibee, yung burger steak or yung mga Jolly hotdog eh. Sakto lang, hindi ko rin masyadong trip yun. Ang favorite ko talaga. Kung bibili ako sa Jollibee, yun yung mga bibili ko. Favorite ko sa Jollibee, yung burger steak, man. Burger steak nga. Burger steak tsaka Jolly hotdog sa akin dun. Hindi ko masyadong trip yung Jolly hotdog eh. Pero after nun, saan ba tayo nun? Sa kasal na, di ba? Kasal na tayo, punta tayo ng Tagaytay. Tagaytay muna tayo, Tagaytay. Ayan, dali na tayo sa kasal mo. Sa kasal mo naman, ba ako nun eh? Umuwi ako sa amin nun eh, bago kami pumunta sa kasal eh. Sa inyo, sa Rizal. Montalban. Sa mula Montalban, nag-arkala kami ng driver papunta dun sa Tagaytay. Tapos kumain kami sa Farmers Market. Farmers something yun. Sarap din. Sarap din dun yun. Hindi kasi ako masyadong alam ko kumain din kayo din eh. Sabi mo sa akin kumain din kayo din eh. Sa Farmers, nakalimutan ko. Saan ba tayo? Di ba nakita mo lang ba yun? Ano yun? Farmers Market ba yun? Farmers something sa Tagaytay. Sarap, men. Ang hindi ko lang mag-get sa Tagaytay, men. Dinadayo ng mga tao dun yung bulalo, men.
Para sa akin, men, parang wala naman nating special. Wala nating special yun. Alam mo, parang ba't pupunta ka pa ng Tagaytay, men? Kasi tayo na yung bulalo doon, lasang nilaga lang. Lasang nilaga lang. Lasang nilaga lang na may bone marrow, men. Sa akin, tayo na, let's say, ayain mo ako. Tara, Tagaytay, bulalo. Ikaw na lang, men. Kakain na lang ako dun sa kanto namin. Pero yun nga, punta tayo sa, doon sa villa. Sa villa. Next day natin. Holy shit, ang ganda ng villa na yun, man. Ang ganda dun, men. Ganda ng villa na yun. Kung kaya kong umafford dun, men, dun ako siguro yung mga 1 week ko. Medyo mabigat lang talaga dun, men. Medyo alta naman mo kung bigatin dun, eh. Kasi, pero Tagaytay kasi talaga, men. Alam mo na yung... Rich area, rich mga tao, eh. Saka tourist spot. Alam mo na yung may pumunta ka talaga dun. Sky Ranch ba yun? Kailangan deep pockets ka, medyo deep pockets ka pag pumunta. Tayo na kahit sa mga restaurant dun, boy, kulang 1,000 mo dun, eh. Pero di natin na-enjoy yung place na yun, men. Yun talaga yung pinaka inaano ko dun, eh. Kasi ang ano din, eh, wala din tayong masyado na time, eh. Nagprepare na din talaga, eh. Nagprepare na tayo nun sa kasal, eh. Pero nung mga time na din yun, doon na tayo na kompleto, eh, sa sa place na yun. Sa place na yun. Pagdating natin doon, umano lang ako, eh. Ano ba? Natulog agad ako nung araw na yun, eh. Pagod na pagod talaga ako nun. Alas lahat din kasi, pagod. Kasi alas lahat din nun, eh. Alam mo yung, magaling kasi tayo ng mga labas nun, eh. Kaya alam mo yun. Pero kayo, nag-ano pa ata kayo, eh. Nagkwentuhan pa ata kayo yun, eh. And then, nakapag-swimming pa kami nun, eh. Di ba nakapag-swimming pa kami? Saglit lang yun, eh. Nakapag-swimming tayo. Kasi nung ano na din, yung natulog ka na, pumasok ako sa mga kwarto nila, eh. Nanood lang kami konting movie, konting kwentuhan. Tapos wala na din, tulog na din ako nun. Tulog ako. Aga din natin nun, eh. Aga din natin nun, men. Pero yung mga day na yun, men, like, alam mo yun. Preparation mo na yun sa kasal, eh. Preparation na yun, eh. Kaya... Ano ba nararamdaman mo yung mga moment na yun, pre? Kinakabahan ka ba yung bagong kasal? Wala akong nararamdaman kasi kinasal na kami. Kaya siguro sa nung day na yun, men, like... So, mas kinabahan ka sa kasal dito kaysa dun sa Pilipinas? Hindi naman din masyado kasi ayun nga yung di ba sinabi natin sa isang mong podcast. Di ba nag-ano na kami. Nagsama na kami, di ba? Nag-live-in na kami. Alam mo parang para sa amin parang alam mo yun, wala nang pag kinasal kami parang alam mo yun, wala naman namang magbabago, eh. Formality kasi nakatira naman na kami sa isang bahay. Ang ganun. Pero nung mga day na yun lang sabi ko matatapos din. Tangina, sobrang daming ano din nun, men. Sobrang daming nilalakad nun, men. Tangina, every lakad nun, men. Alam mo yung kailangan mo maglabas, men. Ayun lang yung ano ko nun. Sabi ko, parang, excited naman. Pero alam mo yun, lakad din na nagastos namin, eh. Sabi ko, parang alam mo yun, gusto ko na lang din matapos, men. Kaya yun, wala namang sa akin, para sa akin, ewan ko kay Nicole, para sa akin parang alam mo yun, ayun lang, kasi gusto ko lang din naman talaga dun ikasal, para makasama ko din yung mga family ko dun, min. Ayun lang, kasi kahit nga hindi big wedding, sabi ko, kahit konting celebration lang, masaya na ako nun, eh. Pero, ayun, yung simple plan namin, naging ganun, eh. Pero yung grande yung kasal niya, eh. Sakto lang, pero sa akin, halimbawa, yung mga malayo ka sa Pinas, sobrang hassle, man. Like, preparation-wise. Hindi, parang, I won't recommend na, alam mo yun. Siguro pag nagplano ka ng kasal sa Pinas, man, kailangan nandun ka, man. Kailangan nandun ka talaga, man. Like, kasi tayo, nagwo-work tayo sa mga, alas lahat ng place na pag-workan natin, banquets, eh. Banquets. May kasama yung banquets. Lahat may banquets. Sa atin, alam mo yung pag may nagano, alam mo yung matik na yung mga ganun, men. Alam mo yung, ganito, ganyan. Alam mo yung set na lahat yun. Pinas, hindi, men. Tangina. Isa-isa. Every single shit na nakita mo dun sa kasal ko, boy. Every shit na nandun, men. May bayad yun, men. Wala kang nakita dun ng mata mo na walang bayad, men. Tangina, kahit mismo nilakaran natin sa pool, may bayad yun. Tangina, upuan pa lang. Sa atin, libre na upuan pag banquets, eh. Upuan dun, boy. May bayad, 200 per chair. Kaya sabi ko, alam mo yun, kailangan talaga bigatin ka dun, min. Pero sakto naman kasi kami naman pinag-ipunan namin yun, eh. Kaya wala rin naman kaming ano nun. Pero after nung kasal, alam mo yun, malaki na yung ano ko kasi sinesave ko yung pera ko nun, eh. Alam mo yung although na ano ko,
alam mo yung binibili ko lahat ng gusto ko nun. Alam mo yung may limitation pa rin kasi ayoko masiro eh. Oo. Kasi nga, yung ibang pera doon, pambayad doon, yung pang final payment ng kasal, ganun. Kaya sabi ko, after nung kasal, nung ano na, ayun na, sabi ko lahat nung, kung ano yung perang nakuha namin, saka natira sa amin, pwede na namin gastusin kasi wala namin paggagastusin. Kaya ayun lang. Masaya naman. Mahirap lang mag-prepare kasi wala din doon. Sipin mo, naghanap kami venue nun. Tayo na, kailangan pa mag-utos. Syempre, iba din naman yung ano, men. Iba yung maganda sa ibang tao sa maganda sa akin, men. Oo. Alam mo yun. Kaya ayun lang ano ko nun. Pag, kailangan nandun kayo, men. Pero goods naman. Wala namang no complaints. Yung kasal na yun, parang daming happenings yung araw na yun. Madami talaga. Daming happenings. Kaya mo, mula dun sa picture-picture tayo, gising nung wedding day. Picture-picture tayo. Picture-picture mga lalaki, mga babae. Tapos, punta tayo dun sa, biglang umulan. Umulan pa yun. Umulan pa, umambon. Umambon. Malaki din yung ambon nun. Umambon din yun. Tapos, punta tayo dun sa, sa kasalan na. Kasalan/reception. Di ba, tinanggal ko yung ko nun, yung suit ko, tsaka yung shoes ko. Kasi, sakit sa paa ng shoes ko eh. Napahintay pa yung padad dahil doon, di ba? Naghintay pa. Late din kasi si Jay. Late si Jay. Late si Jay, tsaka nandun yung yung gamit ko. Yun, yung mga... Tsaka first time kong ma-experience yung maging best man dun eh. Hindi ko alam yung gagawin ko dun. Sobrang hiya ko dun. Nabis ko nga maglakad eh. Dapat daw mabagal eh. Bilis ang lakad ko eh. Ang nun, men. Ang init dun. Ang init ng araw na yun, men. Tanghali pa kasi. Grabe. Grabe talaga. Tutok na tutok yun. Pero ayos naman. Ayos naman. Ayos na. Nagkuha din kami ng ang tawag doon? Yung nag-organize. Organizer. Tawag doon, may tawag sa mga yun eh. Basta yung mga yun, nagkuha din kami. Coordinator? Coordinator. Patay na, parang mas maganda pa ata kung ako na nag-coordinate ng kasal na yun eh. Parang alam mo yun. Hindi ko lang sinasabing hindi sila big help, pero kasi nung nagkuha na kami ng coordinator, parang alam mo yun, parang tapos na yun. Parang tapos na yung job yun. Pero kasi kami na nila Nicole naglakad ng mga place. Yung mga Tapos pagdating, in-expect lang namin sa kasal. Kahit yung sa reception, yung seating arrangement, hindi na sunod. Seating arrangement din. Nag-end up pa wala kayong chair. Sabi mo, pinagpuyatan pa ni Nicole yun. Yung tables na yun, men. Yung seating arrangement na yun. Tapos hindi na tuloy. Hindi rin nasunod. Pero wala kang magagawa dun, men. Kasi mahirap din kasi na... expectation reality na yun, men. Saka mahirap din kasi sabihin sa inyo yung mga ganung bagay. Parang moment nyo yun eh. Baka masira pa kasi yun din yung mga reason kung ba't sabi ko, wag na natin tong sabihin na parang gano'n na lang. Pero dun mo makikita yung men. Dun mo makikita yung incompetence ng mga ganung bagay, men. Kasi miski ako nung sabi ko wala na ba talagang ibang upuan dyan. Kinakausap ko yung isang yung hinire nyo ata na coordinator na isa. Sabi niya, wala na eh. Ito na lang talaga. Or sabi niya, kung gusto niyo maghiwalay na lang kayo ng upuan. Sabi ko, hindi kami pwede maghiwalay-hiwalay kasi mamaya pupunta dun, ma-OP lang sila dun. Diba? Sabi ko, dito na lang kami. Bigyan nyo kami ng upuan pa. Hindi sa makikita mo kasi dito, pag nagbabangkot tayo, let's say, mga ganong scenario. Masusunod talaga yun. Wala pang 1 minute yun, man. Fix agad yun, man. Regardless. Kahit sabihin mong 10 tables lang yung nasa... Tsaka yung mga tao dito, yung mga organized, makapal yung mukha talaga. Makapal talaga. Alis ka dyan, hindi mo upuan dyan yun. Hindi, saka yung halimbawa nandito. Regardless, halimbawa, sa floor plans mo, 10 tables lang. Tapos nag-as yung mga, let's say may nag-as. Then, right away yun, man. Kasi ganun kami sa work ko, man. Like, pag may nag-request, more chairs, more table, makikita mo yung mga porters namin, man. Nagkakandara pa yun, man. Pero, iba talaga sa Pinas, man. Like, iba talaga yun. Doon mo makikita yung mga yun. Alam mo kahit na sila, alam mo kahit built na sila, may reputation na sila. Doon makikita na, alam mo may flaw pa rin. Hindi naman flaw, incompetence. Para sa akin, kasi kung titignan mo yung aspect na yun, men, amateur shit yun, men. Amateur yun. Kasi, alimbawa, kasi hinarang na nila eh. Kasi may naghaharang sa entrance eh. Hindi naman pakakapasok yung mga tao na yun eh. Ayun nga yung sinasabi ko, kung sa una pa lang, ganun na yung performance mo. Paano ko ma-handle yung buong coordination ng kasal, di ba? Kasi para sa atin, dito sa mga, kasi ako, sa work ko ngayon, sobrang tight ng work ng relation ng banquet team sa culinary team, men. Kaya nakikita ko talaga sila, men. Like, nakikita ko yung, alam mo yung, kung paano nila i-handle yung mga ganong situation, men. Sa Pinas talaga, alam mo yung, kumbaga sa akin, kung aas mo ako, men, that's some amateur hours, bro.
Kasi yung mga ganung bagay, alam mo, sobrang dali fix nun. Tsaka, parang nakita ko rin yung problema doon na nakita ng coordinator. Wala siyang magawa sa floor planning kasi nga, hindi naman siya kasali dun sa, hindi naman siya employee nung lugar eh. Parang ganoon eh. Parang eto na nagawa na namin yung parang yung sa venue, nagawa na namin yung trabaho namin. Para sa coordinator, malito kasi. Eto dapat dito ganyan dapat, 'di ba ganoon? Pero hindi nga yung sinasabi ko. Kasi tayo na lahat naman ng mga banquets, hindi naman lahat dun employee nila eh. Oo. 'Di ba? Pag may let's say sa work, pag may mga coordinator, yung kantag kasi sa coordinator doon, conveners. Alam mo yung, tayo na, nagmi-meeting pa nga kami. Oo. Alam mo yung communication line, men, sobrang open, men. Alam mo yung mga plan ng coordinator namin. Oo. Alam na namin, men. Oo. Parang hindi namin mga simple mistakes, men. Hindi na mangyari. Ma-prevent. Kaya sabi ko, amateur hours yung mga ganun, men. Pero wala, hindi mo naman wala na tayong makontrol. Basta saka lahat naman ng plan laging may laging may alam mo yun. Ang tawag doon. Laging na may left side. Pero at least nag-enjoy naman kami dun eh. Nag-enjoy kami dun. Ako hindi. Tangin ang tagal namin nag-picture dun, men. Tangin na halos kalahati ng time namin dun, men. Puro picture, men. Ako na yung umayaw, men. Pinaka-top dog yung hinar nyo na photographers. Pero ayoko na yun. Putang ina, men. Naghumingi lang 1 minute break, men. Gusto ko lang humipak, men. Alam mo yung isang malalim na hipak ng babe ko. Ayaw. Bawal, sir. Medyo napipikon na ako nun, men. Tagal din yun, men. Ilang oras yun, men. Walang pahinga yun, men. Sabi ko, ayoko na, pagod na din kami ni Nicole, men. Gusto na namin pumanik, men. Di pa kami kumakain nun, eh. Panik na kami. Pumanik na kami. Tayo na. Nakakapagod din yun. Nakakapagod din, men. Pero yung naman nun, after naman nun, doon yung natin, men. Yung nag-Bicol tayo. Oo. Ayun yung natin, men. First trip na magkakasama ng tropa. Di saka ayun yung men. Ayun yung pinakalabas natin lahat, Oo. Kasi yung mga labas natin, never tayong complete eh. Na-complete lang tayo ata nun. Hindi, kahit yung Sogbo, tayo lang eh. Pero hindi pa rin tayo complete nung Bicol. Merong umayaw eh. Si Tropa. Din pala. Si Tropa. Si Tropa, may yung isa hindi sumama. Pero yung yung sa Bicol, masaya. Almost complete na din eh. Almost complete na lang. Siya si Tropa complete, na lang. Parang hindi mo na rin kasi mamamalayan eh. Pero naintindihan ko naman si Tropa no kasi may sobrang tight na ng schedule niya nun. Kasi pauwi na siya eh. Pero isipin mo pa rin, kung nakasama siya nun, men, for sure na-miss niya yung flight niya nun, men. Oo. For sure, mamimiss niya yun. Sa knowing si Tropa na yun, mamimiss niya yun. Tsaka, buti na hindi siya sumama kasi sobrang tight ng mga van na sinakyan natin. Mamaya na yan. Ay, mamaya na yan. Sa gitna pa yan eh. Hindi, sinasabi ko lang yung yung scenario. Yung scenario kung sumama siya. Kasi, tight talaga yung mga natin. First lapag ko sa Bicol, men. Sarap. Hindi na men. Nagpakita agad yung mayon. 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 Na talaga ako dun, men. Like, alam mo yung tawag dun? Parang hindi real, men. Na-amaze ka ba? Yeah, na-amaze ako, men. Ano ba siya? 7 Wonders of the World siya, di ba? Ang mayon. Kasi siguro noon, siguro. Ewan ko ngayon. Ngayon. Ewan ko lang. Pero yung volcano na yun, men, ay yung pinaka-perfect symmetry ng volcano. May triangle yun. Nung naano ko talaga yun, men, yung nakita ko siya. Kasi nakikita ko yun sa picture eh. Parang alam mo yung sinasabi ko, tangin na parang, alam pag nakita ko yun, parang wala lang yun. Nakita ko na yun sa picture. Pero yung nakita mo siya sa personal, parang picture pa rin siya eh. Parang picture pa rin. Parang nasa malaking TV. Kaya nga nakaka-amaze, men. Tangin na, alam mo yung men. Kung ano yung picture niya, ganun din siya sa personal. Hindi ko alam, men. Amaze lang talaga ako nung nakita ko siya, men. Like, iba din talaga yung pag nakita mo sila sa personal, men. Maganda din talaga yun. Nung, tayo na kalahati ng phone ko nun, puro picture ng mayon, men. Kaya yun lang. Nung nung paglapag mo, ikaw, ano mo dun, paglapag mo? Wala, naging ko nun eh. Sobrang excited na talaga ako mag-adventure nun eh. Tapos nasa lugar pa ako na hindi ko pa na-explore. Alam mo, uncharted territory to. Alam mo yung ganun. Pwedeng madaming memories na, na walang mapupuntahan natin. Siguro yung Bicol, men, ayun yung pinaka-first na, parang first na real province na napuntahan ko, men.
Kaya lahat sa akin dun, men, bago. Like, yung lifestyle. Kasi, pero yung Bicol din mo, sa lugar nila Nicole, parang, alam mo yung develop na din kasi. Develop na rin, kasi city na yun City na yun. Parang hindi mo na rin alam mo yung, hindi na rin nagkakalayo sa kung ano yung meron sa Manila, di ba? Tapos pumunta tayo dun sa hometown na nila. Ito talaga yung yung hindi ko na-expect, man. Ina-expect ko kasi sabi na, doon tayo sa bahay ng tita nila, man. Oo. Pero ina-expect ko, man, mga alam mo yung mga probinsya vibe. Mga probinsya bahay. Oo. Bahay kubo. Hindi yung mga bahay kubo, yung mga yero, yung pader, kahoy. Paglapag natin doon, sabi ko, ito mga bahay dito. Parang OFW. Yung mga bahay doon, man. Yung lugar na yun, sementahan mo na lang yun, subdivision na yun. Subdivision na yun Sabi ko, nakita ko yung kasi yung bahay nila, alam ko naman na itsura ng bahay nila Oo. Yung tutuloyan natin, di ko alam Tangina, nagtitingin-tingin pa ako kung doon talaga tayo tutuloy, man. Sabi ko, akala ko nga na lang yun parang, ito lang, ito yung parang bahay ni Mayor, alam mo yun. Parang tita lang to ni Nicole, alam mo yun, parang pakilala lang tayo. Parang, alam mo yun, parang, alam mo yun, hindi dito yun, man. Maya-maya, bababa na tayo pala. Maya-maya, hindi na tayo na Yung bahay na tinuluyan namin, man, parang parang alam mo yung mga typical bahay ng mga politicians sa Maynila. Di ba? Mga ganun bahay nila Yung parang bawat kwarto may aircon. Bawat yung naka-tiles. Naka-tiles pati may pader. gate. May gate. May tanga na driveway na yun, hindi na yung gate hindi ko lang in-expect. May veranda na naka-tiles. Hindi ko lang in-expect na yung ganun yung placement. Pero sa akin talaga, men, number one standard ko kung titira ako sa Pinas, men, yung washroom hindi basa yung floor, men. Naman. Pero ewan ko kasi, men, ang weird ng feeling ko pag basa yung floor ng washroom, men. Yung lahat, showeran? Lahat showeran. Oo, lahat showeran. Yung tatay ka, basahin tatapakan mo. Parang weird, men. Parang, kahit sa bahay. Tingnan mo, never ako nagwa-washroom sa baba ng bahay namin. Kasi basa yung floor, Paliguan kasi yun lahat. From since na-build yung bahay na yun, men, siguro 2 beses pa lang nakapasok sa banyo na yun, men. From then, men, like sa taas talaga ako, men. Kasi yung taas namin, hindi hiwalay Parang alam mo yun, basa yung washroom dun, men. Pero hindi lang naman doon. Majority na nabibuild yung bahay sa Pinas. Ganun. Magkasama talaga yung showeran Alam mo yung walang harang, walang pagitan. Hindi, wala yung parang wala yung tubig makakalagpas sa kabila. Tingnan mo kahit mayroon nun, basa pa din yun, min. Yung sinasabi ko yung partition ng taihan saka yung showeran. Ay yung ko, min. Pero no complaints dun, min. Malupit yung bahay nila dun. Malupit yung bahay nila, Kasi malalaman mo taga mayaman yung bahay kapag yung upuan nila, yung alam mo yung kahoy na mataas, parang throne. Mahal yun, men. Parang trono. Parang 20K isa. Kasi tayo na kahit yung sa may handaan. Tayo na, isipin mo, yung pinaghandaan nila, men, parang grudge pa lang yun, men. Wala pa tayo sa loob. Wala pa tayo sa loob. Pero tangina mga bahay to, men. Alam mo yung ang lalaki, men. Lalaking bahay dun, men. Like, hindi ko ina-expect na ganun yung bahay. Tsaka sa simoy ng hangin dun, parang kakaiba yung simoy ng hangin. Iba din talaga sa probinsya. Hindi malagkit. Hindi malagkit. Alam mo, hindi ka maasim dun, men. So, ayun naman, puta na, puro bahay tuloy pinag-uusapan natin. Ay, saan natin? First day natin nun, men. Sobrang pagod natin nun. Sobrang pagod talaga ako nun, men. Sabi ko sa'yo, di ba may pa ako nun? Galing pa ako sa diarrhea ko. Nagdadaya ako dahil kumain kami sa Bulaluan sa Tagaytay. Nag-aamok na ako kay Nicole nun, men. Nag-aamok na ako nun, men. Sobrang pagod na ako nun, Sobrang pagod na ako nun, men. Yung mga tropa mo kasing magagaling din. Alam na pupunta tayo ng Bicol. Hindi nagdala ng mga toiletries. Kaya nagpunta pa tayo ng mall. SM ba yun? SM? Kasi nung time na talaga nun, men, gusto ko na makipag-inuman sana nun, men. Hindi, akala ko talaga na matutulog muna tayong tanghali para mamayang gabi may lakasan. Gusto ko na nga makipag-inuman nun para diretso tulog na yun, men. Diretso tulog na Tapos kakain na lang tayo, di ba? Ayun sana yung plan, magagaling tong mga kasama natin. Sabi ko talaga nung na tayo, di ba, nagano tayo nun, punta tayong SM. Bili ng mga gamit, toiletries, ganyan. Tapos umuwi na tayo. Sabi ko, tangina, pagod na ako. Gusto ko talaga, yung mata ko talaga nun. Kasi pagod na ako, alam mo yung sumasakit na yung likod ko. Ganyan yung feeling nun Tapos, sabi na, sige na, kayo, mag-bihis na kayo kasi makiki-birthday ba yun? Birthday ba yun? Hindi, pumunta pa tayong bundok
Ayaw nga pa, punta pa na tayo ng ano pa. Yung sa may parang creek. Oo. Putang inan, may pumunta pang gagamba sa pako. Oo nga pa, pumunta pa pala tayo dun. Pero I think yung pinuntahan natin na yun, siguro ma-enjoy natin yun kung the next day tayo pumunta. Oo, kung the next day tayo, may lakas talaga tayo. Kasi nun parang, ano na ako nun, konti na lang talaga eh. Oo. Tulog na ako eh. Yung inakaya nga tayo ng pinsan ni Nicole na, uy, mag-shot kayo. Di ba nag-shot sila dun sa ano na yun? Nag-shot ako dun, gago. Sabi ko, hindi. Pag nag-shot ako nun, pero ayoko yung shot dun, men, Jin. tapos maligam-gam. Oo nga, yun. Maligam-gam yun. Maligam-gam. Pero nung ano na, tapos na tayo sa first day. Kasi puro ano yun eh. Parang pag wala tayong masyadong experience sa first day. First day, tulog, ganyan. Mall, bundok, Mall. creek, gagamba. Yun lang yung experience ko nun. Sa second day, dun tayo sa Karamoan, di ba? Oh, hindi. Simulan natin sa ang araw natin. 4 a.m. gising. 4 a.m. gising na tayo no? Kasi sundin tayo 6. 4 a.m. gising. Oo. So, gising. Gising tayo, nakita natin yung van. Sabi ko, ano? Oo, kasya ba? Kasya ba tayo dito sa van na do? Parang medyo alanganin eh. Alam mo yun, ganun yung itsura ng van na yun eh. Oo. Pero nagkasya naman tayo lahat sa gamit natin eh, no? Dami din kasing maletang dala eh. Oo, daming maletang dala. Oo. Tsaka may mga kasamang iba pala. May iba pang kasama. May iba pa. Oo. Tapos yung tayo na, sakit ng paka nun, men. Tayo na may maletang nakalagay dun sa tapakan Sa ko, paano natin, oo. Yeah, yun. Tayo na yung upo ko na nakaganon, men. Oo, nakaganon din ako nun eh. Tayo na, pinupush ko yun, men. Pero, tayo na, hindi ko rin maano yun kasi, para sa akin, yung mga ganyung bagay, men, alam mo yung alam mo yung uncomfortable, pero at the same time, man, parang experience na din yun, men. Pero yung van ride na yun, sobrang tagal, ilang oras yun? Malalayo talaga yung yung mga pinuntahan natin nun, men. 6 hours? Yeah, 6 yun. hours? Tapos, putang ina, sigsag pa. Sigsag pa? Yo, tangina, men, sinabi ko sa'yo, tulog ako lagi nun, men. Yo, pagising ako nun, men, tangina, magkaamisuka tayo lahat dun, men. Real shit, yun. Ako nun, di ba? Nung bigla tayo nag-stop over, buti nag-stop over tayo nun. Ayun yun. Kasi gusto ko nang sumuka nun eh. Sukan-sukan na ako. Isang hina ng AC. Oo, hina ng AC. Walang AC ka mo. Di ko alam kung may AC. Hindi, may AC kami, pero mahina. Wala na akong AC nun, men. Sabi ko, tangina, sila Hiromi sa likod, sila Bri. Tangina. Wala na yun. Okay sa akin, kaya ko tiisin yung yung ganung ride, men. Pero yung sigsag na daanan yun. Sigsag, tas ang bilis pa nung driver natin. Yeah, yun. Tangina, hindi ko men. Hindi ko kaya everyday ganun gawin. Tangina, hindi ko na nga niisip kung delikado o hindi eh. Gusto ko na lang makatapos yun, men. Pero okay lang naman. Sobrang men. Para sa akin, siguro sa lahat ng mga, kasi ako madami-dami na rin napuntahan kong mga probinsya eh. Siguro yun yung pinaka-extreme na van ride na na-experience ko, men. Pinaka-extreme yun, men. Kasi sobrang tagal-tagal, para sa akin, parang isang araw na tayo nandun eh. Matagal talaga. Parang ganun yung feeling ko na eh. Pero yung naman, yung napunta na tayo sa Karamoan. Yung pinagsaya natin yun, sobrang nun, men. Sobrang lupit yun. Malupit din ako nun. Tangina, men, yung pangpagkain dun, men. Oo. Tangina, ganun yung mga trip kong kainin, Oo. men. Alam mo yung sobrang lutong bahay talaga, men. Bahay. Alam mo yung mapapakain ka talaga, men. Oo. Alam mo yung trip natin, yung hinintay natin yung tricycle. Oo. Ayun na. Oo. Tapos may tindahan pa sa labas ng room natin, men. Malapit na yung pagkain natin, nakabalot. Andyan na. Yung naman, sa akin yung Karamoan, maganda naman siya yun. Pero alam mo yun, hindi kasi ako masyadong hindi kasi ako masyadong ma-adventure, men. Ma-adventure. Para sa akin, magandang experience yun, men. Alam mo yung, masaya ako, napuntahan ko yun. Para sa akin, kasi yung na yun. Gusto ko talaga yung tunog ng dagat eh. Yung ganun, yung tunog gusto ko ng din dagat, yun, pero ayoko yung gumagalaw ako, men. As mo si Nicole, men, pag pumupunta kami ng mga beach, yun, nasa gilid lang ako, men. Oh, yeah? Yeah, man. Nung nag-Cancun nga kami, kasama sila Jason nun, di ba? Sila nila Clarice, man, naglalakad-lakad sa beach, man. Nagsisip lang ako ng ramen coke dun, man. Kaya batip minsan yun saan si Nicole, eh. Minsan lang ba? O palagi? Pag nasa beach kasi ako, alam mo yung gusto ko lang i-take in siya, yo. Alam mo yung... Tsaka yung malapit din doon sa trip natin nung nasa Karamoan tayo mga boys. Kwentuhan tayong malalim. Kwentuhan malalim tayo. Naghanap natin. Doon talaga tayo nakapag-usap, man. Nakapag-usap. Yung mga hindi natin napag-usapan ng normal chill natin. Tsaka iba yung feeling mo kapag nasa ganun yung scene ka eh. Alam mo, iba yung feeling mo eh. Parang kaya mo mag-let go ng mga defense mo eh. Bilang Sa atin, take in mo din yung moment yun.
tinitake in, kasi yung moment na yun, yung, lalo na yung nasa beach tayo, tatlo. Oo. Apat tayo, gag. Apat ba yun? Oo, si Ron pa, gag. Tinitake in ko yung moment na yun, men. Tangina, laging, ang nasa utak ko nun, men. Tangina, men, never na ito mauulit, men. Oh, yun nga yung pinag-usapan natin, no? Sana, sabi natin nun, sana maulit to next time na yun nga. Tayo. Pero alam mo yung moment na yun, men. Alam mo yung sobrang solemn nun, men. Yun talaga yung core memory siya, pare. Alam mo yung parang wala tayong ibang pinag-uusapan nun, kundi, mga buhay, something about life, Buhay. Tas may Red Horse pa tayo nun. Holy shit, ayun yung mga ko, men. Yung umiinom tayong Red Horse. Pero yung doon, yung pinaka big memory ko doon sa Karamuan, tumalon ako doon, men. Ngayon ka lang ba tumalon sa dagat ng gano'n? First time ko sa buong sa lahat na napunta akong beach. Doon ka lang tumalon? Napunta na akong Boracay. Hindi ka tumalon? Napunta na ako sa Subic. Cuba, Mexico. Hinawakan yung tubig, di ko hinawakan dun, boy. Kang ina, men, eto. Kasi meron din kami postahan ni Ron Ang postahan namin ni Ron nun, kung sino hindi tatalon sa amin dalawa. Tangin na kasi, sabi ko sa inyo, tumalon na kayo nung una pa lang. Kasi dun mababaw lang sa una. Nung tumalon kayo, sobrang lalim nun, Sabi ko sa inyo. Gago, ganun nga. Hindi ganun yung namin. Ayun yung postahan talaga namin sa malalim. Sa malalim? Dun yung postahan namin, men. Tangin, sabi ko sa inyo, nung tumalon ka, tingin ka sa baba. Pagkatingin mo sa baba, nalula ka, di ba? Yung postahan namin nun, men. Sabi namin nun, kung sino hindi tatalon sa amin dalawa, ayun manlilibre, magpapabar. Tangina, kinakalculate namin ni Ron nun, mga gagastos ilang tao yun. Okay nila, lagpas 30 million, men. Sabi ko, tangina, wala akong pake, tatalon ako yun, men. Nung nandun na tayo, tinitignan ko na si Ron, men. Nag-hesitate na siya, men. Nagsesenyasa na kami. Alam mo yung, mauna ka na. Pinagdadasal ko, hindi na tumalon si Ron, men. Kasi hindi na rin ako tatalon, Tangina, ng gaga, biglang tumalon, men. Tangina, no choice ako. Inaya kasi siya ni Brian. No choice ako. Ayoko na magbayad. Tumalon ako. Pero sa akin naman, tumalon ako, man, like, yung mga na-miss out ko ng mga past na mga travels ko. Like, alam mo yun, mind over matter talaga, man. Wala naman nangyaring masama sa akin dun, man. Pero, yun nga, makikita mo talaga yung, makikita mo yung buhay ng dagat. Iba yung kasi tangin na sa akin talaga. First time ko nakita yun ng real time, men. Yung ilalim, men. Nakikita ko lang yun sa mga video nila, Nicole. Sa mga pinopost mo. Pero yung makikita mo siya, like, ikaw mismo yung tangin na, men. Nalipitan ka pa ng isda? Nalipitan ka pa ng isda? Ang dami nga, Iba talaga, men. Tingnan mo, tumalong kami. Tangin na, kahit sa pangpang, diba? Enjoy na enjoy. Nag-aala kami. Na-realize ko na, men. Tangin na, men. Yung mga past na travels ko, men. Sabi ko, sana nag-jump na lang ako, men. Pero iba din kasi talaga pag may kasama may mga tropa mo, men. May lakas ka ng loob, men. Tsaka alam mo talaga may sasagip sa'yo doon. Alam mo yun. Tangin na, mga yun, Kasi nun sa mga Cuba, sa Mexico, tangin na, hindi ako nakapag nun, men. Like, alam mo yung takot na takot talaga ako, men. Siguro sa mga kasama ko din. Pero sila Nicole nag-jump, Yung kasama kong lalaki, pukining ina, muntik na malunod, Si Jason? Naggaganon yun. Tangin na, men, ilang oras sila Nicole nun, men, mga 4 hours, men. Tangin na, sa boat kami ni Jason, men, nagiinuman lang kami, men. Tangin na, men, naubos namin yung alak nun, men, sa barko. Pero yung... Di ba nag-ano pa nga tayo sa Karamon, yung nag-snorkeling tayo sa Pangpang? Ayun yung sinasabi ko, kahit sa Pangpang nga. Sa Pangpang nag-snorkeling tayo. Pinaka bad trip ko nung araw na yun, nabasa ang vape ko. Hindi ko alam. Meron pa pala akong 2 extra sa ilalim ng bag ko. Di ba simula nun, yung vape ni Ron yung pinaghati-hatian natin? Tangina to si Ron, medyo nagdadamot na kasi paubos na Paubos na. Tangina, lasang sunog na rin. Lasang sunog na Nalaman ko lang nun na may 2 pala ako doon. Nung na yun, yung nakauwi na kami nun Kahit nasa SM tayo, nagpa-deliver pa tayo. Di ba? Tangina, men, hindi ko talaga maano yun. Ayun lang nasa isip ko nung basaan yung vape. Bago pa yun. Pero yung vape na yun, gumana dito yun Dinala ko yun After a few months, man, ginagamit ko pa siya Naubos ko pa yun Sabi ko, tangin na. Nung nag-chill nga kami ni Ron, sabi ko, Tron, hipakin mo. Ayun yung lasa ng Bicol, man. Sabi ko, bakit? Ayun yung nabasaan sa beach, man. Ay, shit. Pero sa Bicol din, yung sa Karamuan, maganda yung Karamuan kung tutusin mo, man. Pero alam mo pa, hindi pa siya. Dami pa natin napuntahang island dun halos lahat ng
island dun, men. Pero para sa akin, ano pa siya, men. Hindi pa siya developed na ano talaga siya, yo. Pero kung ano talaga, sa lahat ng mga napuntahan ko mga beach, magaganda yung talagang hindi development. Mas okay yung mga ganun, men. Kasi yung mga Boracay type beat. Kasi mga Boracay type beat, kasi, medyo siguro nasanay lang din ako sa mga napupuntahan ko na alam mo yung tourist spot na talaga. Para sa akin, pangit yung mga tourist spot na talaga yung kasi kahit na nasa Karamuan tayo lang nandun, men. Tayo lang nandun, men. Isipin mo yung buong pang na yun, sa atin lahat na yun. Sa Cuba, hindi. Sa Mexico, hindi, men. Ang dami mong kasama dun, men. Tayo na, pag magpipicture ka nga dun, time pa eh. Pero dun talaga, parang sa atin yung buong island na yun, di ba? Tsaka lahat ng island na pinuntahan natin, Thailand nag-island hopping, may walang ibang tao masyado yun. Ang pinakamadami lang na tao na nakita natin yung doon sa may bangus. Critical bangus. Doon lang do. Pero yung ang mas nagustuhan ko din doon yung food, man. Yung nagkamayan tayo. Sasarap yung food nung kahit simpleng food lang yun, man. Ayun, nakakaubusan ng isda nun. First time ko kumain ng yung sea grapes. Ang tawag doon? Lato-lato. Lato-lato ba yun? Ewan ko. Lato-lato yun, di ba? Ayun, may tawag sa Ilocay eh. Yung sinasabi nila Jay. Kalimutan ko. Basta yun, first time. Kasi yung mga kinakain nila ditong ganun, malansa eh. Kaya hindi ko nakakain eh. Ano lang, parang lasang dagat lang. Lasang dagat, man. Tapos with tomatoes. Oh, fuck. Tapos yung, yung mga crabs. Tsaka sarap din yun. Kahit hindi masyado mataba yun. Yung buko. Buko yun. Tamis ng buko dun, men. Yung mga nagustuhan ko. Kasi pag... Tapos pumunta pa tayo sa yung island na may mga village, may mga tao. Yung mga ita ba yun? Gago, hindi ita yun. Ano ba yung mga yun? Wala lang. Tao lang sila dun yun. Di ba ita yun? Hindi sila ita, gago naman dito. Kaya sa Maynila, ita tawag sa atin nun eh. Gago, hindi ita yung mga ano lang yung regular na tao nandun. Ha? Hindi ba yun? Yung mga tribe nila doon. Mga ano lang yun. Mga locals. Locals. Binibentahan tayo nung lobster na walang ganun, walang sipit. Binili natin yun do. Binili yung kuya ata ni Nicole yun eh. Ako yung nagbayad nun. Ay, ka pa nagbayad nun? Pero yung pera namin yun eh. Meron din sila yun. Alam ko ba? Pero naawa ko dun do. Yung nung pumunta tayo dun, men. Naawa ka sa mga tao dun, men. Tayo na parang yung men. Parang alam mo yung parang yung source of income nila dun, tourist, men. Tourist nga, tourist talaga. Naisipin mo yung mga bata. Tapos walang charge. Wala silang minimum na charge. Wala yun. Walang charge. Donation basta mabigyan mo, men. Kasi isipin mo yung mga bata dun, men. Kahit yung matatanda, tangina, men, pinapayungan sila nun, men. From start to bumaba ulit tayo nun, men. Tangina, tignan mo naman yung mga effort nila yung nagtitake sila ng pictures nun, diba? Para sa akin, parang yun, men. Like, masaya may mga ganun, men. Pero alam mo yun, malungkot sa akin yun, men. Kasi, tangina, dun mo makikita yung hirap ng buhay nila, men. Paano kung wala? Wala talaga. Paano kung wala? Yung iba pa natin kasama, di nagbigay, di ba? Isipin mo yung mga binibigay natin sa kanila, barya lang sa atin, men. Pero sa kanila, pangkain nila yun, men. Tsaka isipin mo yung island nila, wala naman dun taniman ng Wala yun. Wala naman dun taniman. Doon ba sila nakatira talaga? Doon sila nakatira talaga, men. Walang kuryente dun eh. Wala nga. Yun lang sila nakatira. Nakita mo ba yung pagkapasok natin, village na nila yun, men? Para sa akin, ang sad nun, men. Pero yung mga bata din mababait, men. Mababait yung mga bata. Kasi kung ganun yung mga batang Maynila, po kitigin. Jablo. Jablo yung ganun. Jablo yung mga ganun. Kuya, akin na yan. Yung payong na yun, pag di mo binigyan ng piso, takin na, ang pasing ganun. Pero yung mga bata dun, men, like, doon ko na-realize yung mga na-miss out ko, men. Di ba? Ang sinabi ko lang sa sarili ko, men, like, hopefully, pag tumanda sila, men, alam mo yung makaahon din sila, men. Gusto kong, kasi... Hindi, ang kagandahan kasi sa mga ganung tao, hindi siya naghahangad ng more, Minsan, masaya na sa ganun, eh. Yung mga pero, alam mo yun, sa akin kasi, pag nakakita ko ng mga ganung bata, actually, mas madaming batang pulubi na ako na-meet sa Bicol, kaya sa Manila, Ayun na yung ko, men. Para sa akin, yung, pag nakita ko yung mga bata, men, hindi lang namamalimos, alam mo yung nag-effort sila men. Maghanap buhay, men. Yun, tangina, matik yun, bibigyan ko yun. Bibigyan, alam mo yun, may extra pa, men. Para sa akin kasi, like, gusto ko, syempre, dito naman sa Canada, hindi naman tayo ganun, alam mo yun, pinaghihirapan naman natin yung pera natin. Pero yung, alam mo yung, lahat dito, men, nararanasan natin dito. Kahit dito, men, kahit ano trabaho mo dito, men, alam mo yung kung ano yung kaya mo bilhin, kaya ko bilhin. Alam mo yung pantay-pantay. Sa Pilipinas kasi, hindi. Hindi. Alam mo yun. Meron talagang
May lower level, mid may level. May high doon class. mo talaga malalaman kung anong class ka doon. May class ka. Kasi dito, kahit sabihin mo ng mid-class lang tayo dito, men. Kahit lower mid-class sabihin mo. Hindi mo feel yan, men. Tayo, isipin mo, may bahay tayo. Sasakyan tayo, nakakain tayo ng anytime we want, yun. Bibili mo kung ano gusto mo. Mga damit na kaya na, mga damit natin, kahit mga branded, kaya natin bumili. Hindi mo feel, men. Alam mo yung, basta may job ka dito. Kahit magsusumikap ka lang, man. Like, mabibili mo talaga, yun. Doon, hindi, yun. Alam mo yung, tangina yung mga nakita ko doon, man. Like, hindi talaga. Man. Like, sobrang hirap doon, man. Mamaya na yan natin. Sa Bicol muna tayo. Bicol muna tayo. Yung mga bata, ginawan pa sila ng yung corona, yung flower. Yung flower na crown. Ano din sila nun, man. Like, doon ko talaga nakakita mababait yung bata na yun, man. Kasi alam mo yung mga bata sa Maynila, man. Mga Diablo yun. Walang ganang bata sa Maynila, man. Yung putang ina. Genuine. Ito ate. Tangina mo, kahit nga yung mga namamalimos sa Maynila, man. Galit pa yun, man. Ito lang. Di pang Korean barbecue lang. Di ba yung sa Ugbungay? Kuya, pang Korean barbecue lang, Tangina pang Korean barbecue. Sa Maynila, Laki ng hiningi mo. Pero after nun, nung sa Karamuan tayo, di ba nagano tayo nun, man? Yung AV, yung ano yun? ATV. Na-enjoy ko yun, man. Sa ano naman yun? Sa Legazpi? Sa Legazpi. Sa Legazpi ba yun, Nicole? Yung ATV? Sa Legazpi ba yun? Or sa Naga? Basta dun. Sa Volcano. Sa Volcano, man. Na-enjoy ko yun, man. Maganda din yun, man. Sobrang ganda ng ano din, man. Ng trip na yun, man. Yeah, yun. Sino mo mura lang nun? Magkano lang? 1K ata yun? 1K, 2K. 1K lang yun. Yung sa ATV. 1K lang yun. Sa papagkain yun. Ano yun? Tayo ulitin ko ulit yun, man. ATV, no? Yeah, yun. Pero gusto ko naman sa ibang path naman yun. Yung pinaka-highest. Kasi pumanik pa tayo ng ano nun yun. Yung end trail natin, yung papanik tayo sa lava. Sa lava. Yung mga ang tawag doon? Lava trail. Gravel ata yun. Kalimutan ko. Basta yun, pumanik tayo dun, men. Ayun siguro yung pinaka-close natin sa Mayon, men. Yung ano na yun, yung place na yun, men. Nasa paa tayo ng Mayon. Tayo na, men. Kahit araw-araw mo nakikita yun, men, ma-amaze ka talaga dun, men. Like, tsaka yung araw na yun, nagpakita pa rin siya dun. Yeah, tayo na, full view sa atin yun, men. Full view sa atin yun, Full view yun, men. Ang ganda dun, men. Tapos pumunta tayo sa church. Sa lumang church. Tapos, alam mo yung yung nakikita natin sa picture? Yung tore, yung bell. Yung bell, Di ba yung Mayon, tas yung bell? Nakala ko magkalapit lang yun. Malayo pala yun. Yun. Hindi, parang lumubog na ata lalo yun lumubog nga. Pero akala ko, eto yung Mayon, dito lang yung sa tapat niya, men. Hindi ko alam na ano pa yun, men. Malayo pa siya. Malayo pa pala. Sabi ko. Pero tayo na, men. Nung nakita ko din yun, men. Na-amaze din ako. Commercial break. Doon nakakain din tayo ng chili ice cream. Sarap din yun. Sarap din yun, yung karinderya. Sarap yun, men. Pero not bad yun. Not bad yun. Bumili pa tayo ng itak. Mura nun, men. Mura itak yun. Pero hindi ko nabili yung talagang gusto ko bilhin na yun. Yung mga, yung mga hawak ng mga farmers. Yung parang bolo. Ganyan yung gusto ko pero okay na din yun, men. Mura lang naman Pero tangina, yung trip na yun, men, like, men, sobrang sa akin special yun, men. Kasi tangina, magkakasama tayo dun, men. Saka, alam mo yung halos lahat tayo, first time natin dun, men. Alam mo yun. Sobrang gandang trip din nun, men. Sobrang ganda ng trip natin dun, Sayang lang talaga, men, hindi pa kayo nakapag-stay ng konti dun, men. Kasi may mga place din kami napuntahan dun na malagaganda talaga, Gusto nga namin sana pa nun, kaso kikitain namin yung tropa ni... mali lang natin nun, sana pala, after nun, dumiretso na tayo nung kailan Nicole, Dapat hindi na tayo na gano'n nun, men. Nag-stop over sa hotel. Mas maganda pa yun Kasi parang nakapaglibot pa tayo nun, men. Pero okay din, next time Pag madami tayong oras nun maganda din yun, men. Like, may plano, di ba? Pero, I don't think kaya ko tumira sa probinsya talaga, men. No problem sa akin pag ganun ng probinsya, men. Ayun. Maayos yun sa kanila, men. Parang maayos din, men. Pero iba din talaga pag sa Manila ka nakatira, men. Walang-wala yun sa, Samar yun. Grabe yun. Saan? Sa Samar. Samar talaga, hindi naman city yun Hindi pa city yun Ayun talaga, mga yun. Pang hardcore na yun Pero,
parang hindi pa ako ready tumira sa mga ganun, men. Sobrang... Pag lumipat siguro ako ng ganung lugar, men, like, sobrang laking adjustment sa akin nun, men. Oo. Para sa akin, ano yung point of view ko yun, eh. Oo. Kasi, ayoko rin naman magsalita na maaga kasi ano pa lang. Alam mo yung 2 weeks lang din naman ako nag-stay doon. Wala pa, 10 days lang. Siguro, madami pang, alam mo, sobrang dami pang ma-explore doon. Tsaka Manila boy ka eh. Oo, tanga na, Manila boy talaga Manila boy ako. ka eh. Like, ako naman, sanay ako sa bulubundukin kasi kami. Bundok kami. Pero maganda din, like, para sa akin, like, kung pupunta-punta doon, like, no problem sa akin yun, man. Pero, like, yung for good, man, I don't think kaya ko doon, man. Marang sa akin, bakasyon lang talaga. Bakasyon. Yeah, yun. Sabagay, hindi ko rin naman sinasabing kaya kong tumira doon, pero kaya kong tumira doon ng bakasyon ng matagalan. Kahit doon ako doon, siguro 1 month, kaya kong gano'n. Sa akin, okay din. Pero yung ano na yun, man, yung tao dito, yung trip natin dun sa Manila, man, like, madami talaga. Ang mostly talaga na ano ko dun, man, like, mostly talagang inano ko sa Manila, man, yung ano yun, yung surroundings ko dun, man. Sana doon ko nalaman na ano, man, hindi ko man nalaman. Doon ko na-realize na alam mo yung sobrang blessed natin, men. Sobrang blessed natin, men. Like, alam mo yung kahit kasi hindi din naman madali buhay dito, men. Oo. Pero at the same time, yung opportunity na meron tayo dito, oo, na versus kung ano yung meron dun sa Pinas, tangina, night and day, men. dito kasi meron kang chance eh. Alam mo yun? May chance lahat, men. Kaya kang bigyan kaya mong kumuha agad ng... Kasi dito sa Canada, kahit... ng new life eh. Oo. Like, saka kaya mo i-turn around yung buhay mo fast. Oo. Kaya mo i-turn around yung buhay mo fast. Dito kasi, kanya nagkamali ka sa buhay dito. Kaya mo agad baguhin yun eh. Kaya mong... Tayo na, months lang yun. Oo. Kaya mo agad eh. Sa Pinas, pag na-fucked up ka, man, like, fucked up ka, man, for a long time. Sabi mo sa Pilipinas, pag na-fucked up ka, nari, financially fucked up ka, tapos yung mga tao, parang i-ridicule ka pa, or parang alam mo yun, parang iba ka na rin sa mata ng tao, yun. Parang... maliit tingin sa'yo, ayun. Oo, parang ano ka, hindi na ikaw yung dating, dating ganito yun eh. Sasabihin sa'yo ganun. Pero, ay, addict na yun. Magiging ganun ka rin. Kaya nga, dun mo talaga, kasi, hindi ko rin naman sinasabi kasi lahat naman ng ginastos natin dun galing sa trabaho eh. Oo. Pero alam mo yung sobrang kasi kahit kung tutusin mo dito yung class natin dito, mahirap lang tayo eh. Pero iba yung hirap natin dito sa mga may hirap dun talaga, man. Alam mo yung dito kahit alam mo yung nakakain tayo yun. Sa Pinas pag mahirap ka, isang kahig, isang toka. Halos lahat, man. Halos lahat yun. Yung pinang-Uber mo sa isang araw dun, sweldo na nila yun ng buong day, grabe man. Talaga yung abuso ko doon sa Uber dun, man. Ako din. Grabe, everyday. Di yata ako nag-gano dun eh. Di ako gumamit ng ibang transportation dun eh. It's either Uber or nag-aarkil na ng driver. Hirap din kasi, man. Di ako sanay eh. Saka ang init yun. Oo, ang init. Siyempre, magbabakasyon ka, magpapakahirap ka pa ba? Di ba? Sabi mo, sa Manila, yan na rin namin doon. Napunta namin lahat ng ano ba yung museums. Mga museums. Mga nakapunta museums din. Gusto ni Nicole eh, pero walang time eh. Lahat ng museums. Nung pauwi na kasi kami, mahal na araw din yun. Oo, mahal na araw. Kaya, ganitong time. Ganitong time. Pero last March pa yun. Ganitong time na. Anong araw ba ngayon? April... Wala na kami din, nandito na kami nun. March. Nandito kayo na lang nandun nun. Oo, nandun ba tayo nun? Pero ito, ikaw. Let's say meron kang enough na savings. Like enough para magtayo ka ng business, masustain yung buhay mo dun sa Pinas. Mag-move ka dun. Sustain, siguro. Like for good yun. For good. Ako, kung ganun gagawin ko, mag-iwan pa rin ako ng buhay dito sa Canada yun. I can't let go my status dito yun. Ng Canadian ako, man. I don't think na kaya kong, yun lang yung pinanghahawakan ko eh. Kasi bata pa lang tayo, nagtrabaho na tayo dito. So, pag ginawa ko yung move na, kunyari, for good na sa Pilipinas. Hindi, pero makukuha mo pa rin yung let's say makukuha mo yung benefits pa na yun. Nang ganun. Oo. Okay lang. Like Canadian citizen pa rin ako. Oo. Oo, yung babalik-balik lang. Tapos makukuha mo yung pensions mo lahat. Oo.
perfect yun. Yun yung perfect world para sa akin. Nakatira ako sa Pilipinas na meron pa rin akong buhay sa Canada kayang balikan. Alam mo yun, parang ganung tirada. Sa akin siguro 50-50 pa rin yun. 50-50? Oo, hindi. Kaya kong let go doon kung kaya kong mabuhay ng ganun. Kasi lagi ko iniisip doon, men. Lagi ko iniisip, men, pag nag-move ako doon, men, like, kasi iba din kasi yung nagbabakasyon ka doon na doon ka na nakatira, men. Alam mo, parang, syempre, kinamulatan ko lang doon, grade 6. First year. Alam mo, hindi ko alam yung sistema doon, men. Siguro kahit alam mo yun. Pero may part pa rin na alam mo yung gusto ko talaga sa Pinas, men. Pero lagi kong sinasabi, men, like, pag doon ako nakatira, pag doon ako for good, men, same pa rin ba yung feeling pag nagbabakasyon ako doon, men. Kasi nagbabakasyon tayo. Waldas dito, waldas doon. Kasi babalik pa tayo dito eh. Ayun, kailangan ko ng tipirin eh, di ba? Let's say may dala ka doon. Let's say meron kang 100k savings na dinala doon. 100k sa atin is 4 million pesos. Yung 4 million mo na yun, man, pera mo na yung buong buhay mo dun. Plus yung, let's say, nakakuha kang pension dito. Siguro livable. Pero hindi ka magwawaldas ng pera ng ganun-ganun, men. Hindi mo kaya mag-splurge ng vacation dito, vacation dyan. Hindi, kaya naman siguro. Pero yung sinasabi ko po, tayo na isang labasan mo, 50k. Oo, hindi kaya yun. Kasi kung ganun lifestyle mo dun, tas ganun lang savings mo dun. For sure ako in 1 year, boss yun. Pero depende kasi, mahirap kasi sabihin yung mga ganun bagay. Yung mga sabihin mo, paano pa nag-boom yung business ko, ganun, bla bla bla. Ay, hindi. Parang masyadong ano rin yun eh, masyadong perfect naman yung ganun. Yeah, I know. Masyadong perfect yung ganun na senaryo. Pero sa Pilipinas kasi hindi mahirap mag-business, man. Hindi mahirap. Ang mahirap doon, i-grow yung business mo, man. Kasi ang mabilis ma-board yung mga Pilipino, man. Pag natry na nila yung product mo, alam mo yun. Pero na lang kung yung unless kung magpa-franchise ka ng Pure Gold, mga ganun. Yung mga ganun, putang ina, ibang usapan na yun. Or magpa-franchise ka ng mga sureball yun, mga sureball talaga yun. Pero yung let's say ikaw, magtayo ka ng vape shop mo doon. For sure ako, first few months mo doon, patok ka, pero biglang mawawala. Pero putang na, may nag-open na isa ulit. Wala na naman. Mas more than 10 pesos. Wala ka na. Pero yun lang yung sa akin doon, man. Like, siguro. Kaya nga yung doon, yung mga magagandang business nga daw doon, yung mga Airbnb kasi tourist spot yung mga kunyari Cubao, Quezon City, BGC, mga madami na rin naggaganong business, man. Pero yun nga yung sureball kasi yun eh. Ang sureball na business sa Pinas is rental, man. Rental talaga. Ewan ko sa Manila. I'm talking about sa Manila. Pero sa Manila, never ka mawawalan ng mga renters, man. Rental talaga. Pag may... Kasi miski rin lola ko eh. Meron kami mga mga apartment na putyo-putyo. Ayun yung mga talaga, man. Like, alam mo yung never ka malulugi, man. Alam mo, everybody needs a home sa Pilipinas. Saka alam mo yung tawag dito, yung alimbawa, mawala ka. May next ulit mag-a-apply, di ba? May magre-rent pwede mong pwede mong meron agad papalit may papalit agad, man. Pwede mong i-advertise agad na meron. Tsaka doon sa Pilipinas, madaling word of mouth eh. Lahat doon chismosa. Ayun nga yung doon, ayun yung advertisement doon. Advertisement doon. Ay, nagpaparenta daw. Next thing you know, may kakilala ako, ganyan. Pero, naman, iba talaga yung iba talaga yung ganda sa Pilipinas, man. Feeling ko, pag nasa Pinas ako, masaya ako lagi, man. Ewan ko, kasi pag... Kung naka-vacation mode. Vacation din. Ayun nga, sasabihin ko nga. Kung business mind. Ayun nga, sasabihin ko kasi vacation mode tayo dun Alam mo yung siguro pag local na tayo dun, alam mo yun, hindi ka naman pwedeng pa-easy ka lang dun, man. Kasi pag pumunta kami palengke dun, sige, okay na yan. Parang di ka natatawad. Nagtitip ka pa nga sa mga driver eh. Pero pa rin yun, man. Siguro kung may enough savings ako, hindi ko alam gagawin ko dun pag nandun ako, man. Before retirement ko, man. Parang mas gusto ko mag-retire dun eh. Tapos babalik na lang ako dito pag summer na. Din kasi dun eh. Mas masaya dun, man. Masaya talaga sa Pilipinas, yun.
Pero gusto ko, nakukuha ko pa rin yung benefits ko dito. Yun nga yung pinakakailangan kasi most of our time, nandito tayo. Dito pinaghirapan natin yun. Dito na tayo kasi. Sabi mo, parang 14 years old pa lang, 15, nag-work na tayo. Sabi mo na lang yung naambag natin dito sa country na to versus sa naambag mo sa Pilipinas. Saka dito na rin tayo dito na tayo nagkaisip, men. Alam mo yung ano gagawin natin talaga dun, men. Pag dun tayo kung magkataon man, di ba? Oo. Ewan ko. Ano yan, men. Magandang usapan yung ganyan minsan, men. Pero di mo din alam kasi mangyayari pag doon ka na nakatira talaga, men. Pero doon, tayo na. For sure ako, hindi ko kailangan ng sobrang laking pera dun para maging komportable ako, eh. Tsaka malaking ano rin yun, eh. Malaking gamble. Yeah, gamble talaga yun, men. Kasi tayo talaga, medyo set na tayo dito, eh. Alam mo, ako, buhay ko, ikaw, buhay mo dito, set na, di ba? Wala na talaga, eh. Kasi yung career natin, nasa dito tayo kasi nag-build yun. Hindi naman tayo katulad ng ibang tao na nagbi-build din sila sa Pinas, di ba? Tsaka hindi tayo yung ibang mga tao dito na pumunta ng 20 years old, 25 years old, 30 years old. Dito talaga, bata pa tayo. Nag-elementary pa nga tayo dito, eh. Pero sa akin, siguro, sa ngayon, alam mo yun, masaya na ako magbakasyon doon. Yung para sa akin. Ikaw ba? Ano? Bakasyon? Ako, kaya ko naman tumira doon, pero kung titira pa rin ako doon, pipiliin ko pa rin sa lugar ko, man. Oo, naman. Hindi ako mag-ano, man. Sa lugar namin. Medyo okay lang din sa lugar namin, pero parang mas gusto ko sa medyo hindi city na area, eh. Parang medyo gusto ko. Ayoko kasi ng malikabok, men. Ayoko ng ganung vibe, eh. Kasi kalsada kasi kami. Kayo hindi kayo kalsada, eh. Kanto kasi kayo, eh. Tana mo kahit yung vibes mo. Yung mga vibes lang talaga ng lugar mo, men. Like, mahirap iwanan yung ganun, men. Alam mo, mahirap tayo na, let's say, taga-Tondo ko. Lilipat ako ng Antipolo. Oo. Ito, big adjustment sa akin yun, men. Pero, we'll see. Hindi mo din alam. Kasi hindi naman forever ganun nahanap-hanapin mo, men. Experience natin sa Pinas. Yun yung experience natin yun yung recap natin this 2024. Mas maganda sa susunod na podcast natin, men. Sana ma-invite natin yung iba. Makasama natin. Para alam mo yung mas madami pa tayong point of view, men, na pag-usapan. Kasi point of view ko, yun talaga, eh. Medyo pagod talaga ako yung trip natin na yun. Ako din, pagod din ako, eh. Mukhang energetic yung iba. Tsaka maganda rin isama natin yung mga nakasama natin doon. Kasi first time din nila yun, eh. Kaya nga, mas madami tayong first time nila mapag-uusapan. Kung ganun. That's it for now. Thank you.